Hey, yan! Alright, Coach Ralph here again. No? Sa mga hindi nakakilala, later magpapakilala ako ng konti. No? And sa mga nakakilala na, of course, you're familiar that, again, no, meron tayong training before, FTP series. No? Sino ba rito yung mga naka-attend na ng FTP series natin before? Hindi man naka-attend ng live, mga bagong take action man, napapanood sa recording. Meron ba? May mga nakakapanood ba? Sige nga, pa-type nga ng me sa chat box kung napanood na natin yung FTP series po natin. Ayan, sa Eagles meron si Ma'am Becky, sila Sir Nolly, and of course sa DTR marami, no? Again, bakit natin ginawa yun? Because we want to help, no, our team members, our business partners dito sa Driven Team, lalo na naka-fast track program, no? Nag-invest na maganda, gusto natin magkaroon ng bunga itong investment nila kung susundin lang nila yung mga series of trainings na tinuturo po natin sa kanila. So, make sure po na napapanood, napapakinggan, napag-aaralan po natin to and na-apply po natin ito kasi sobrang laking tulong po nito para sa inyo, no? And this time, again, nag-open po tayo ng panibagong series of trainings. Again, if before, meron tayong FTP Essentials. This time, we call FTP series. This time, we call it FTP Essentials, no? Pattern po ito sa mga trainings na meron yung House of Franchise. So, hindi lang po ano to, no? Hindi lang isang training to. Last week, we started with our NDO or New Distributors Orientation. If di mo napanood yun, you can request a copy sa mga head coaches nyo kasi napakaganda niyang foundation if you are going to start with FTP kasi doon nasiset po yung expectations natin. No, para ma-align natin ito sa expectations that you must have on this business. And this time, yung second topic natin, ayan na, discuss natin. And hello nga pala sa 43,000 participants natin tonight. And lalo-lalo na sa mga naka-open cam. Yan, gusto Yun. nakikita yung mga naka-open cam eh. Ayan, 'di ba? Kahit sila Ma'am Sel, no, nasa Egypt naka-open cam, sila Sir Nolly, hello sa ating mga bisita kaning sa iba't ibang driven team, sub-teams, no? Ayan, pasensya na at medyo no, na-late na yung pag-send. But we just want to maximize sana mas maraming mag-benefit dito sa training to kaya nandito tayo ngayon at nagsama-sama. Ayan. Anyway, let me go ahead and share my screen, guys. Ayan, para makapag-umpisa na tayo. And I'm sure you already want to know, no? You already want to know, meron palang roadmap to success. Ay, grabe, no? Mapa, ibig sabihin, 'di ba, pag may mapa, hindi ka basta-basta maliligaw kasi parang kumbaga, meron kang direksyon, 'di ba? So 'yun yung pinaka pag-uusapan natin dito, no, kung paano ka magkakaroon ng direksyon. And for you to have the direction, kinakailangan alam mo kung saan ka papunta. Alam mo kung ano yung patutunguhan mo. No, and yun yung gusto ko ipaalam sa inyo. Ano ba yung mga pwedeng mangyari sa inyo kapag nandito na kayo sa fast track program? Aside from setting the expectation before sa ating NDO. Okay? So again, this is Coach Ralph. No, I'll be your speaker for tonight on our topic Roadmap to Success. Second topic on our FTP Essentials. No, and I hope that you learn something tonight. No, and also focus po tayo. No, kung meron mga distractions, medyo isang tabi muna natin yung hindi naman to nakakayaman. 'Di ba? Kung hindi naman nakakayaman. Ayan. So focus po tayo, no, guys. And also, pakita ko lang din sa inyo, eto alam na ng iba to, pero pakita ko lang din po, no, sa iba rito na hindi na nakakilala sa akin on how I started dito sa GC, sa House of Franchise, dito sa pinasok nating business para magka-idea din po kayo sa pwede mo maging journey dito. Okay? So, ayan, no. So this is me again. This is Coach Ralph. Bago pa po pumasok sa House of Franchise, isa po akong Travel Operations Manager by profession. 13 years na po ako nagtatrabaho and I've been kasama sa perks ng pinasok kong trabaho is yung nakakapag-travel ako hindi lang sa Pilipinas, no? Nakarating na tayo sa iba't ibang lugar, provinces, cities sa Luzon, Visayas, Mindanao, and also sa labas po ng bansa, Asia, Middle East, no? Nakapag-bandang New Zealand na rin, Middle East and saan pa, nakapag-cruise na rin, no? So medyo marami na tayo narating because gawa ng trabaho, no? So maganda yung trabaho ni Coach Ralph dati, kaya lang nagkaroon ng pandemic, no? And during pandemic season, our industry, the travel industry is the one that was really hit, no? And talagang pinaka-naapektuhan. And isa po ako sa mga tao na nawalan ng trabaho during pandemic season. Ayan. And this time, guys, nung nagkaroon ng pandemic again, this is something that's unexpected. Lahat naman tayo, no? Talagang hindi inaasahan, hindi natin ano, no? Hindi natin alam, no? Most of us do not have any idea, lalo na kung nasa industry ka na katulad na sa akin na naapektuhan kung ano yung pinakagagawin natin dito. Kasi nasanay tayo na nagtatrabaho lang eh. Nandun na tayo sa pinaka-comfort zone natin na tinatawag kasi that has been what we are doing for the longest time, no? So yun yung pinaka-nangyari, pinakamalaking challenge sa akin dito na kakahanap po namin ng wife ko, Coach Ethel, no, ng pwedeng pagkakitaan, panawid during pandemic season. Although nagtatrabaho siya, napunta po kami sa pagbebenta ng isda.
no? So sa mga nakakaalam sa Malabon Fishport, malapit sa Navotas Fishport, bagsakan ng mga isda dito sa atin. Guys, yan yung pinaka naging racket po namin dito for 1 to 2 months, no, during pandemic season. Medyo struggle, medyo bago sa amin, medyo iba yung environment compared sa ginagawa namin dati. Pero again, no, this is what we have been doing para makatawid. Kumikita, kaya lang grabing pagod, grabing puyat, madaling araw, naglilinis ng isda, lahat putik, no, lahat ano yan, no, dadanasin mo, no. Pero again, lagi ko nga sinasabi every time na nag-share po ako that everything happens for a reason, 'di ba? And sometimes yung hindi kagandahang bagay na nangyayari sa atin, sometimes meron din pala siyang buti, no, na naidudulot mo sa buhay natin, na parang ako personally, parang sinasabi ko lagi that parang naging blessing in disguise yung pandemic, no? Kasi napunta ako dito sa House of Franchise. And personally, ako po sa 13 years na nagtatrabaho ako, hindi po ako negosyante. Hindi po ako business mindset. Maybe kayo talagang mahilig na kayo sa negosyo, kaya pagpasok nyo rito talagang gustong-gusto nyo na siya. Ako personally, hindi po ako mahilig sa negosyo. My parents were businessman, no? Kapatid ko, mga businesswoman, matagal na sila nag-offer ng mga businesses. Pero hindi ako pumapasok kasi again, nasa comfort zone ako. Siguro kung walang pandemic, nagtatrabaho ako, no, nasa work ko pa rin ako, since nasa comfort zone ako, tapos may nag-offer sa akin ng magandang opportunity, baka nag-no ako. Baka isa ako dun sa mga ini-invite ninyo na nega on the business. Ayan, kasi again, nandun ako sa comfort zone ko. Pero again, all of this thing happened, kaya again, nandito ako, sinimulan ko yung Showmaking, tok-tok hanggang sa napunta po ako sa FTP dito sa pinasok natin parehas, no? And all, and the rest is history. Parang ganun. Paanong history? Ang pinaka-target ko dito, kaya ako sinasabi to, para ipakita sa inyo yung resulta. Again, yung pag-uusapan natin dito is roadmap to success. So pinapakitaan ko kayo na naging success journey ko dito sa FTP, no? Kung matatawag na naman nating success ito, no? Kahit pa paano, no? Sa counting resulta na meron tayo dito, para magkaroon kayo ng idea sa paano ba ginawa ni Coach Ralph? Paano ba ginawa ng mga coaches, no? Paanong naging ganun yung resulta nila, no? Anong resulta yung sinasabi ni Coach? Ito yon, no? So dito po dumating tayo sa point na kakapamentor ko po sa ating head coach. Of course, walang iba, ang top pa na House of Franchise, no? For 16 consecutive times. Congratulations once again, no? Kagagbay, galing kaming House of Franchise. Sinelebrate namin ang pagiging top 1 again ng ating, of course, head Grabe. coach. Grabe, grabe talaga ang energy at karamihan sa mga coaches nyo nandun ay pag-celebrate. Again, grabe tong team na pinasukan ninyo, no? Again, siya lang din po yung tao nagturo sa akin at sa lahat ng mga coaches ninyo. Kaya kung paano kami nakakatulong dito sa inyo ngayon, dahil natulungan lang din po kami ng ating head coach Dayan Tan and ng mga coaches din po ninyo, no? Anyway, ito po yung sinasabi kong resulta na meron tayo dito sa House of Franchise, kakagawa ng fast track program, no? Dumating po ako sa time na before I was working as a travel operations manager, I was earning 50,000 pesos per month. Pero dito po, no, kumita po tayo ng yung isang buwang sahod natin, ikinikita na lang natin dito ng isang linggo. Minsan sumusobra pa, 'di ba? After 13 years of working, so grabe, tanuloy-tuloy ko na po ito, no. So dito kumikita tayo 70,000 per week, Oh, 80,000 per week, 'di ba? Six digits, no? Nung lupit. nagtatrabaho ako, hindi ko akalain, no, na pwede palang kumita ng 6 digits. Akala ko pag ganun, yung mga talaga super big boss ka na, executive level ka na. Pero dito sa atin, kayang-kaya pala siyang kitain ng isang linggo lang. Ganun katindi po dito sa fast track program. Kaya kung bago ka guys, alam ko excited ka na sa pwede mo maging journey and pwede mo maging resulta dito. Kasi ganun-ganun po yung pinaka nararanasan po namin dito. And dito po, ito po yung nakapagbigay sa akin ng chance para makapag for good. Hindi na po ako lumipat or hindi na ako bumalik ng trabaho ko kahit pwede na ako bumalik last year. And this already became an instrument, no, a tool for us, no, na sa aming mag-asawa, Coach Ethel, na parehas na po kami hindi nagtatrabaho this time, 'di ba? Nakapag for good na kami, enjoying the time that we have with our family, with our 3 kids right now, no, na dito po tuloy-tuloy income pumapasok every week, no? And ang pinakamaganda dito is that may mga pa-incentive yung companies natin. Isa rin po ako sa mga nakakahit ng travel incentive natin dito. Meron mga Tagaytay Sky Ranch exclusive sa mga top performers, top 50. Meron tayong na-hit dito na Balisin Travel Incentive, no? If you're not familiar with Balisin, ito yung exclusive na high-end na island, no? Somewhere in Polillo Island, no, sa Quezon Province, no? And kapag ka pupunta ka diyan, dapat meron kang no, meron kang property doon, that is yung membership is somewhere around 4 to 5 million membership pa lang. Iba pa yung babayaran mo renewal taon-taon, 'di ba? So lahat 'yan because of the fast track program na pinasok mo, 'di ba?
all expenses paid, no, yung accommodation na napakaganda, the tour itself, at the same time kasama mo pa yung mismo may-ari and yung mga top leaders ng company natin, plus yung plane and all. Tapos pagbalik mo na Manila, tinignan mo yung JC wallet mo, ay grabe, meron ka na namang 90,000 pesos ng isang linggo na 3 days kang hindi nagtrabaho. So yun yung sinasabi kong resulta, no, na pwede rin pong mangyari sa inyo kapag tinuloy-tuloy po ninyo itong fast track program. Again, hindi ko po pinishare to para iyabang sa inyo, no. I just want to connect this dun sa topic ko for tonight. Again, this is about goals. This is about results. And kung paano mo siya makukuha, bibigyan kita ngayon ng blueprint. Bibigyan kita ngayon ng roadmap kung ano ba yung step by step na dapat mong gawin dito, no. Pero again, daanan ko na lang, tuloy-tuloy natin. Si Coach Ralph, kinita niya yung first million niya in the business for just 7 months time, no? During pandemic season, no? Mabilis, no? 1,000,000. Hindi ko akalain kaya ko palang kumita ng 1,000,000 nang wala pang isang taon. And may mga coaches tayo dito na mas matindi, mas mabilis lalo. Coach Vince Abilio, fastest rookie ng House of Franchise yan, 3 months time, no? Pero again, isa to sa mga masasabi ng achievement dito. And also, naging parte rin po tayo ng mga naging milyonaryo during pandemic season na maraming tao na walang ng trabaho katulad ko, maraming mga negosyo na lugi, nagsara. Pero again, dito sa House of Franchise, doing the fast track program, ito po yung nagbigay po sa amin ng karangalan kasama ng mga coaches ninyo bilang isa sa mga pandemic millionaire. This was just last January of 2023, so just this year lang po siya. Diba? And ang pinaka-the best doon is that in 2 years, no, more than 2 years na ginagawa itong business na to, as of today, no, nung chinek ko kanina habang ginagawa ko yung presentation natin, nasa 3.9 million pesos na rin po siya. Walang 4 million pesos, no? It's just 2 years, diba? So again, yan yung mga resulta po na gusto natin ipakita. Hindi pa po kasama dyan, syempre, sa wife ko kay Coach Ethel na hinahabol po namin yung pagiging ambassador kasi gusto natin makapunta sa Singapore, no? Lahat pa tayo gusto pumunta dun kila boss sa July, no? Next year, guys, sabulin nyo ambassador, no? Dapat makahit ka ng 1 million mo this year, and even if you are part of Big League Circle, given that nasa FTP ka, posible rin na pumunta ka doon, no? So, again, kinuwento ko to because may kinalaman to sa topic ko ngayon, no? Ano ba yung topic ni Coach Ralph? Once again, I'm going to discuss here our roadmap to success, no? Kung ano yung pinaka pwede nating gawing plano dito. Plano, no, which is related in reaching our goals in doing this business, no? And before I discuss, no, can you type excited if you are excited to know kung ano tong blueprint na sinasabi ko, kung ano tong roadmap na sinasabi ko. Para kung ano yung resulta ni coach, kung ano yung resulta ng mga coach mo, yan din yung pwedeng magawa mo kapag kasinundan mo lang itong direksyon na ibibigay ko sa'yo tonight. Excited na, coach. Excited na. At ayan, ang aking ang aking watch, ibig sabihin, ayan na, game time na daw. Ayan. Sabi. Ayan, so excited na ang ating DTEA, sila Ma'am Cherry all the way from Japan, Eagles, no, JD, Ambassadors, DTR, of course. Ayan, okay, let's go. All right, so roadmap to success and fast track program. So parang ganito po yan, no? Guys, imagine ninyo, no? Sino rito nanonood ng basketball, no? Can you raise your hand? Sino mahilig sa NBA, PBA, Gilas, no? Meron, no? Siyempre, karamihan sa atin. Coach Tops, hindi halata, no? Tangkad eh. Ibig sabihin, player talaga ito. So talaga mahilig, no? So coach, imaginein mo, no? Imaginein mo, merong naglalaro ng basketball, no? 5v5 pagkatapos walang ring. Kasi tungkol sa goal yung pag-uusapan natin, so i-relate ko siya doon sa basketball. Imagine mo, merong naglalaro 5v5 basketball, full court pagkatapos walang ring, no? Meron bang mananalo? Definitely wala. No? Lahat talo. Bakit? Kasi pagod ka na, nasayang yung effort mo, wala namang ring, wala namang naka-score. Imaginein mo, nagtatakbuhan sila lahat, no? Nagdi-dribble, pasa dito, pasa doon. Shoot ka mo, wala naman silang pagsushushan at shootan, no? At the end of the day, sayang lahat ng ginawa nilang effort. Diba? Nawalan ng kwenta, nasayang, and you know why? Because again, walang goal. And sa larong basketball, ano yung pinaka-goal nila? Yung ring, ma-shoot sa ring, yung bola. And the only way for you to win is to score. Kaya nga may mga timer din, ano? So pag walang ring, ibig sabihin, hindi sila makaka-score. So bakit ko kinuwentong ganun? Although it's just hypothetical, no? Ibig sabihin, hindi naman talaga nangyari. Wala namang mukhang ewan na naglalaro ng walang ring, di ba? Ayan. So gusto ko lang siyang i-relate, no? This is an analogy to the business. Analogy to the business that we are doing here, no? Just like in life as well, no? If you do not have goal, no? Everything else will be wasted, no? Parang mapupunta lang siya sa wala.
no? Parang kumbaga, walang mangyayari sa'yo because you don't have a goal since inumpisahan mo yung bagay na ginawa mo. So, very important dito yung meron kang goal. Unang-una sa lahat, 'di ba? Sabi nga ni King Solomon, no? King Solomon, Bible, 'di ba? King Solomon, isa sa mga pinaka richest person, no, during his time, no, here on earth. Sabi niya, without vision, people will perish. Without vision, people will perish, no? Anong ibig sabihin nun, no? Yung vision is ito yung nakikita na natin, nafo-foresee na natin, kahit in reality hindi pa natin hawak, hindi pa natin siya naaabot. So, yun yung vision. Kumbaga nakikita mo na yung sarili mo na kung ano man yung target mo, na nakuha mo na yung dream car mo, nakuha mo na yung dream house mo, no? Yung yumaman ka na, meron ka ng financial freedom and time freedom. Yun yung vision, no? Yun yung kumbaga nakikita mo yung future mo. Kasi kapag sa vision, pag nagkaka-vision ka kasi, um, nagkakaroon ka rin ng goal, no? Definitely. Pag hindi mo ma-imagine kung saan ka pupunta, parang nakakatamad mag-umpisa, 'di ba? Kung hindi mo nakikita na ito yung pupuntahan mo, parang pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng gawin mo, pwedeng hindi, 'di ba? Parang nakakatamad, parang walang challenge, no? So again, you must already visualize, kumbaga, kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo, no? Kapag ginawa mo yung isang bagay. And sometimes, again, nakakatamad kasi kung hindi mo naman din pala kasi na-imagine na pwede kang yumaman because of this business, eh pwede mo siyang isang tabi. Pwede mo siyang, kumbaga, kahit na, kumbaga, hindi mo siya super bibigyan ng emphasis sa buhay mo, di ba? And that's the reason as well kung bakit maraming mga tao ay nagpo-procrastinate. Procrastinate meaning yung instead na kaya na sanang gawin, pinagpapabukas pa. Yung mga tipong manya na habit. 'Di ba? Kasi again, nagkakaroon sila ng lack of motivation, no? Nagme-make sila ng mga excuses, no? Because again, wala silang malinaw na vision. Hindi nila nakikita kung saan sila papunta, no? And paano ba magkaka-vision, coach? Paano ba ako magkaka-goal, no? In reality, you have to basically, iba-iba tayo ng mga goals na iba-iba tayo ng vision. Pero again, since pumapasok tayo sa negosyo, that means you want to gain financial freedom as well na bukod sa time freedom. So, ang pinaka ginagawa natin dito is to really think about it. No? Sometimes other people nagme-meditate pa yan, no? Para malaman nila kung ano talaga yung pinaka-direksyon na meron sila na gusto nilang maabot sa buhay nila. No? And dapat nakalista, no? Dapat nakalista, dapat nakikita, no? And that's sometimes the reason kaya hindi mo pa naaabot siguro yung gusto mo kasi hindi mo nga kasi alam kung ano yung gusto mo, 'di ba? Hindi ka specific sa gusto mo, 'di ba? And also, meron ngang quote, no, na ito binanggit ko na when I made the content, no, yung caption nitong training natin for tonight that if you fail to plan, you plan to fail. 'Di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Ibig sabihin, pag di ka nagplano, wala na. Failed na agad kung ano man yung gagawin mo, no? And syempre, wala naman taong gustong maging failure, 'di ba? Nagiging failure lang kadalasan kasi again, walang kaplano-plano sa buhay, no? Parang kumbaga gumagalaw siya ng walang direksyon. So, in case na right now, at this point in time, wala ka pang goal, no, wala ka pang naiisip na plano, no, kung ano yung pinakamangyari sa'yo dito, few months from now, few years from now on this business, that's the main reason why ginawa po natin itong training na to. Para this time, maumpisahan mo. Para this time, ganahan ka naman sa ginagawa mo dito. Hindi yung gumagalaw ka lang dyan para kang, alam mo, go with the flow, nang wala kang direksyon. Okay? So, yun yung pinakapag-uusapan natin dito sa Roadmap to Success training natin. No? And dito sa House of Franchise, dito sa ginagawa po nating Fast Track program, if you want to become successful, no, first thing that you must do, yes, ikaw, is decide. Importante manggaling mismo sa'yo. Importante desidido ka. Can you type the word decide dyan sa chat box natin? No? Para lang ma-emphasize po sa inyo na alam ninyo dapat yung gagawin ninyo. No? Internally, dapat nagde-decide ka muna. Gusto mo ba talaga to? Ba't ka pumasok dito? Dapat desisyon mo itong pinasok mo. 'Di ba? And that's the first thing again that you must do, no, in order for you to be successful here. Yan, sabi nga ni Ma'am Aubrey, decide. Ma'am Rhea, decide, no? Ma'am Sel, decide, no? And
pumasok tayo rito, no? Maybe some of us pinangutang natin yung perang pinasok natin, nag-reinvest ka for the fast track, no? But actually, those are the parts na madaling gawin. Nagagawan siya ng paraan, you know? That's actually one of the easiest thing, yung sumali, yung magbayad ka ng franchise mo, kung paano mo man na-come up ito, no? Kasi again, meron ka namang certain plan, kaya ka nandito, no? Yung pagpapa-member, kumbaga, 'di ba? That's the easiest thing. Pero it doesn't mean na nandito ka na sa House of Franchise, it doesn't mean na nandito ka na, ginagawa mo na yung fast track program, hindi ibig sabihin nun yayaman ka na. 'Di ba? Kasi again, you still need to decide, no? Nasabi ko nga doon sa NTO training last week, you still need to decide kung kakaririn mo ba 'to, seseryosohin mo ba 'to, or hindi naman pumasok ka dito para magsayang lang ng pera mo, 'di ba? Now, imaginein mo naman, no, kung kanina basketball court, imaginein mo naman, no, sino ba rito yung mga nagpapasexy, yung nagpapalaki ng muscles, no? Yung mga nagpapa-fit, no, nagpapaliit ng bewang, nagpapapayat, no? Bakit ko natanong, yung mga nag-omnifit diyan, 'di ba? Na ano pa, no, na nabanggit pa ang ating omnifit na napakaganda, no? Um, para siyang ano, alam mo yung nag-enroll ka sa, nagpapa-member ka sa gym, 'di ba? Na nag-enroll ka sa gym membership, nag-enroll ka pagkatapos binabayaran pa natin ito ng advance, 'di ba? Na tapos kapag ka nandun ka na, syempre maganda yung mga equipments, no? Pero kung kahit gaano kaganda yung mga equipments, kung hindi mo naman gagamitin, kung hindi mo naman gagalawin, kung hindi mo naman bubuhatin yung mga dumbbells na nandun, 'di ba? Kung hindi ka naman nag-decide na tumakbo doon sa treadmill, kung hindi ka naman nag-decide na kahit nga magpapawis man lang doon, nothing will happen. Tama ba? So, technically, yung pinaka-investment natin, no, kung gym yung pag-uusapan, it all comes to waste. Nasayang, as in. So, bakit ko na naman binanggit yan? Ang daming analogy ni Coach. Kasi again, on this business, dito sa ginagalawan natin, kapag nag-FTP ka na, no, first part pa lang yun. First part pa lang yun kasi meron tayong trabahong kinakailangan gawin dito, no? Pero before ka humataw, kailangan decided ka muna. Decided ka muna, pwedeng yes or no. Dalawa lang, yes or no, hindi pwedeng or, hindi pwedeng gitna. And kapag kagagawin mo to, dapat gawin mo na siya hanggang dulo, no? Hanggang dulo, no? Can you type on the chat box right now, no? Gusto kong makita sino rito yung decided. Decided ka ba? Can you type yes or no? Na talagang gagawin mo, you will really give it your all, no? Ayan, marami. Si Ma'am Becky again, no? Very participative. Yes, 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 of course. Bakit ba tayo nandito? Nagsasayang lang tayo ng oras. No, syempre gagawin natin ito. Syempre decided tayo dito, no? Kasi again, dapat ito seryosohin, no? Now, dun sa mga pinakita kong resulta, no? Kaya ako ipinakita yun again kasi kapag ka ginawa mo itong roadmap na malalaman mo dito, yun yung pwedeng mangyari sa'yo dito. Kung ano yung resulta ni coach, na mga coaches mo, lalo-lalo na of course, Coach Dayantan, yun din yung pwede nating makuha dito. Yun din yung pwede nating, pwedeng higitan pa rito, mas maganda lalo, no? And bakit ito yung gagawin natin? Pwede naman magtrabaho. No? There's nothing wrong with employment. Again, doon naman din ako nanggaling. Karamihan sa atin doon nanggaling, no? Pwedeng nagtatrabaho ka rito sa Pilipinas or pwedeng abroad, no? But sabi nga nila, kung gusto mong malaman yung future mo, pwede pala makita yung future, no? Pwede mo makita yung future, no? Parang ang may bolang kristal, yung ganun. Hindi. Pero merong advice kasi na if you want to know your future, ang pinaka simpleng technique lang diyan is to look at the people around you, no? Yung mga tao na mas matagal na sa'yo, kung halimbawa nasa trabaho ka ngayon, 'di ba? Tingnan mo yung mga taong 5 taon na diyan, yung mga mas nauna sa'yo, yung mga 10 taon na diyan, 'di ba? Check mo kung okay ba sila, kung nagugustuhan mo ba yung nakikita mo, you have to ask yourself, gusto mo ba yung buhay na meron sila ngayon? Kasi yan yung magiging future mo, 'di ba? Because nandiyan ka sa environment na yan eh. Parehas lang kayo ng ginagawa and yun din naman yung mismong gagawin mo. Kaya technically kung ano yung ginagawa niya na 10 years ahead siya sa'yo, ibig sabihin, kapag yun yung ginawa mo lang din, 10 years from now, magiging ganun ka din. Tama? Parang ano, no? Parang bolang kristal. Pero ibang tao pala yung gagamitin mo, hindi yung bolang kristal. Diba? Ang point po natin dito is,
Halimbawa, ako, 'di ba, nasa 2 years mahigit pala ako dito, no? Kung paanong in 2 years time, yun po yung pinakita kong resulta sa inyo na nakita ninyo, no? Kung anong merong resulta po ako right now and yung mga coaches po natin, lalo-lalo na of course Coach Dayantan, ibig sabihin nito, yung good news doon is yun din yung pwede mong maging resulta dito kapag ginawa mo lang din yung ginawa din mismo namin. Oh, 'di ba? Ganun lang yun, guys, no? Coach Dayan, of course, kanino ko pa binabanggit. Bakit? Kasi of course, she is the reason why all of your coaches, all of us here are successful. Dinamay lang tayo ni Coach Dayan. Napakaswerte natin, no, na siyang head coach natin, top 1 ng buong kumpanya. Pero guys, before po narating ni Coach Dayan yung success na meron siya ngayon, no, lahat ng resulta na meron siya ngayon, grabe yung paghihirap din po yung pinagdaanan niya. No? 5 taon, walang resulta. 5 taon, maliit kita, may kita or wala, tinuloy-tuloy lang po niya. Bakit? Kasi futuristic siya. Visionary siya. Nakikita niya yung pwede niyang maging future dito and ito na nga, binigay na nga sa kanya ni Lord on the 6th year during pandemic season. Dumating yung ating team director, of course, Coach Charles Tan, no? Ang henyo, no? No, na ang dami ring sistemang na ibigay sa atin na pinagtulungan ng mga coaches, ng mga leaders ninyo, no? And right now, eto na. Nagkaroon ng magandang sistema sa driven team. Nagkaroon ng mga tamang tao, nag-share ng talent, no? Hanggang sa sumabog po yung income nila dito, hanggang sa sumabog yung pinaka-resulta nila dito, no? So meaning, kapag ka tinuloy-tuloy mo lang to, hindi mo tinigil kung ano yung dapat mong gawin dito, yung responsibility mo rito, definitely makukuha at makukuha mo rin yung magandang resulta na meron po yung mga tao nang naging successful dito. Agree? Can you type nga sa chat box kung agree kayo dun sa sinabi natin? Ayan, agree no? Siyempre, kasi again, andyan na yung mga yan. Ito na yung mga resultado. Again, gawin mo lang, no? Kopyahin mo lang yung ginagawa na nila. And yun din yung posible maging resulta mo dito. Ayan. So again, kailangan natin mag-decide. Okay? Kailangan desidido ka talaga kapag gagawin mo to. No? Parang ganito. Sino rito yung gustong yumaman? Can you type me sa chat box kung gusto mong yumaman? Ako, coach. Yun, no? Si Ma'am Cherry, ang yaman na pero gusto pang dagdagan ng kanyang milyon. 'Di ba? Dami nag-me, syempre sino pa namang ayaw yumaman, 'di ba? Dami sagot to. Ako, me, no? Pero iba kasi yung gusto mo lang sa kailangan mo. Iba yung wants sa needs. No, meron mga tao gustong yumaman, meron mga tao yung kailangan na talaga nilang yumaman, mas grabe yung pinanggagalingan nila, no? Kahit ako naman personally, pwede kong sabihin, yes, gusto kong yumaman, no? Gusto kong magkabahay, gusto kong magkakotse. Pero ang tanong doon, are you willing to pay the price? Kasi hindi ka naman basta yayaman agad ng gusto mo lang eh. 'Di ba? Ang question doon is, willing ka bang gawin yung kinakailangan para makuha mo yung resultang yon? Willing ka ba? And again, lahat po ng resulta, lahat ng mga tao na naging successful, lahat ng taong nasa taas, dati mga nasa baba lang yan, katulad nyo, katulad ko, no? Na dati wala na mga resulta hanggang sa later on, maraming failures, maraming rejections, katulad na diniscuss natin sa NDO last week, no? Nalagpasan nila lahat. No? And ngayon, nandiyan na ini-enjoy na nila yung resulta, nag-inspire na sila ng mga taong katulad po natin dito. Diba? And first thing that you have to do for you to be successful in fast track program is that you must be willing to learn. You must be willing to learn, no? And this night tonight, no, sa ating 63,000 participants, congratulations. Kasi this is already the first step, no? You are doing the first step. Kailangan mo kasi talagang matuto, kaya nandito ka sa training natin tonight, no? And kung nandito ka ngayon, it means na decided ka talaga. Naggawin mo talaga to. Seryosohin mo talaga to, no? Ayusin mo talaga yung galaw mo dito sa fast track program natin. So hindi malayo na yung resulta ng mga tao nagka-resulta na rito makuha nyo din in your future, no? Now, once you decide, hindi naman din basta-basta sabihin mo, coach, decided na ako. Coach, gagawin ko na talaga yan, 'di ba? Importante dito, of course, meron siyang tamang sistema. And importante rin dito, merong we need two things, no? After you decide na, yes, seryosohin ko na to, coach. Okay na ako dito, coach. Mag-commit ako dito, coach. Kailangan mo to. Ano yung kailangan mo dito? Ito. Mindset. Skill set. Diba?
Familiar sa FTP onboarding, no? Yung mga bagong FTP, ito yung usually dinidiscuss na sa inyo. Kailangan mo ng tamang mindset. Kailangan mo matutunan yung mga skill set na kinakailangan. Kasi again, this session is first, but that's just a first, no? Kailangan meron tayong gawing action or before magawin yung action, actually tama muna dapat yung pag-iisip natin, no? Para hindi gumukontra yung isip natin sa mismo magiging galaw natin dito, no? So speaking of mindset, mindset parang ganito. So, imagine mo, nag-type ka sa keyboard, meron kang tina-type, pagkatapos lahat ng mga tina-type mo, of course, pumapasok siya sa CPU, sa desktop computer lang, no? Or sa laptop, no? Sa processor and all. Pagkatapos, yung tinype mo, na-process na siya sa CPU, makikita mo sa monitor, no? And pagkatapos, kung gusto mo na siyang i-print, of course, no? Makikita mo siya sa, or i-click mo na yung print, pagkatapos, as long as meron namang ink yung printer mo, mapiprint mo siya, lalabas yung papel. And from there, lalabas na yung pinaka naging outcome nung in-input mo dito. And nakita mo merong mali sa spelling. Nakita mo merong mali na sa tinype mo. So, tama ba? Kung meron kang gustong i-correct, tama ba na ang i-correct mo or palitan mo dito is yung keyboard? Tapos, kapag pinrint mo ulit, ano mangyayari kapag pinalitan mo yung keyboard? Meron kang tinype na mali, gusto mo itama. Ang ginawa mo is, pinalitan mo yung keyboard. Tapos nag-print ka ulit. Would you still get the same result? Definitely yes. Diba? Tama ba na yung CPU yung palitan natin? Tama ba yung monitor yung palitan natin? Definitely hindi. Kahit palitan mo yung printer, same pa rin yung magiging resulta. Diba? Bakit? Kasi hindi mo na bago yung settings. Hindi mo na bago yung mismo tinype mo. Diba? So, minsan marirealize mo, bakit kaya hindi ako nagiging successful sa mga pinagagawa ko? Nagtatrabaho naman ako na maayos, no? Or even since marami sa atin dito, mga OFW, nagtatrabaho naman ako, nag-abroad nga ako para sa pamilya ko, sinubukan ko naman din magnegosyo, no? Lahat sinusubukan ko. Pero again, what's my point? Pag mali yung mindset mo, mali yung settings, no? Mali yung mindset mo, whatever you do, you will still get the same results. Parang yung analogy natin kanina. So very important na tama. As in tama po, Chaisha, ang mindset. Maging tamang tao ka muna before you even start the action that you need, no, to do this business. Diba? So let's talk about mindset, no? If pagyaman yung pag-uusapan, usually guys, ito medyo cliche, pero ito, alam na alam ng lahat to, saan ba mas merong chance na yumaman yung tao? Sa employment o sa business? Sige nga, tingnan natin sa chat box kung sino yung mas marami. Saan ba mayaman karamihan ng mga tao? Negosyo ba or pagtatrabaho? Business, negosyo, no? Business, business, business talaga. Oo, yun nga, walang sumagot na employment, no? Ayan. So, ibig sabihin, kung gusto mong yumaman, pero wala ka naman sa pagnenegosyo, di ka talaga yaman. Di ba? Kasi alam natin, yun yung way para yumaman ka eh. Pagkatapos, di mo naman ginagawa yung pagnenegosyo. Lalo na if we are just working, di ba? If we are just working for somebody else, no, for the longest time. Again, yung tinuro natin sa NDO last time, kapag if you are working for somebody else, no, hindi mo makukuha yung dalawa sa wealth creation formula ng FTP, which are, no, meron ba naka-attend ng NDO rito last time, mga taga-DTR? No, ano yung pinaka nakukuha ng mga employer natin sa atin? Di ba merong 4 na wealth creation formula? So hindi alam, sa mga hindi naka-attend ng NDO, no, last time, no, get a copy of that record, no, marami kayong matututunan doon. Pero again, if you are working for somebody else, no, somebody else is using your experience, somebody else is using your time. 'Di ba? So ibig sabihin, sila yung makikinabang, the employer, the company. So ibig sabihin, kapag gusto mong yumaman, mas best option, mas malaki yung chance mo sa pag-negosyo. And good news, itong ginagawa mo ngayon sa House of Franchise, sa Fast Track Program, negosyo po to. So ibig sabihin, meron talagang chance. Mas malaki talaga yung chance na yayaman ka. This is people business, guys, no? Aside pa sa Showmaking, aside pa sa TokTok, aside pa sa GC. Diba? So ibig sabihin, nasa tamang instrumento ka. Diba? And ang medyo idadagdag mo na lang doon is yung tamang mindset. Tamang mindset is definitely needed, no? And usually, our mindset nanggagaling po siya sa ating environment. Sa mga tao nakapaligid sa atin, no? Environment, nako, napaka-critical nito sa sa pagkakaroon ng mindset sa mga bagay na pinaniniwalaan natin.
'Di ba? And actually sa resulta na pwede tayong magkaroon. 'Di ba sabi nga kung gusto mong maging milyonaryo, sama ka sa sa 5 milyonaryo kasi ikaw na yung magiging pang-anim. Kung gusto mong yumaman, sama ka sa 5 mayayaman para ikaw na yung maging pang-anim, no? And yung negative side naman, kung gusto mo na mapawara yung buhay mo, sama ka sa 5 ganun, 'di ba? So again, very important, no? Our environment creates a critical role, no? Dun sa mga resulta na gusto nating mangyari sa atin dito, 'di ba? Now, again, yung tamang mindset or yung mindset, yung pinaka nagfo-form ng mindset natin, yung pinaka nagfo-form ng belief natin is yung mga bagay na pinaniniwalaan natin na usually base rin po sa mga tao nakakasalamuha pa lang po natin, no? Sa mga tao nakapalibot sa atin. And malaking factor sila, definitely malaking factor sila not just sa resulta but sa mga desisyon na ginagawa po natin. 'Di ba? May mga tao na andito si Coach Jessica, 'di ba? If you were able to attend Coach Jessica's training about Money Chronicles, napakaganda, no? Doon tinuturo niya yung tamang mindset, no? On how you have to look at money, no? So dito, again, may mga tao na bata pa lang naka-instill na po sa kanila na hindi ka yayaman. Piling tao lang yung yumayaman, no? Minsan 'di ba tinitingnan o tingnan mo yung palad mo, letter M, mahirap. May gano'n ba? May gano'n ba sa inyo? Yung letter M mahirap, eh, puwede namang mayaman, 'di ba? So, may mga gano'ng belief tayo again, 'di ba, na again nanggagaling sa iba't ibang mga tao na nakapaligid po sa atin, 'di ba? And also, meron tayong mga kasamahan naman din, mga tao din, no, na yung mindset is yaman tayo pero again hindi matanggap ng kanilang environment. Just like ako before na pumasok ako dito, no? Na nung sinasabi sa akin, nila Coach Dayan, kaya mong kitain yan dito, kaya mong doblein yung sahod mo, kaya mong kumita 6 digits income dito, hindi siya matanggap ng mindset ko. Hindi siya matanggap kasi again, ang alam ko, employment for 13 years, ang tagal pa bago ko abutin yung 6 digit income. So may mga ganun hindi mo siya matanggap agad, 'di ba? Kasi hindi ako naka-program ng gano'n. Employment yung programming ko, no? Kaya minsan na kumbaga nag-i-stick na lang tayo sa kung nasaan tayo, no? Merong mga tao gusto simpleng buhay lang, makakain na ng 3 beses sa isang araw, yung pamilya nila okay na yon, no? Pero this time, no, lalong-lalo na sa panahong ito, grabe yung value ng pera, 'di ba? Kailangan talaga nating kumita para maka-survive, no? So again, sa environment pa lang po natin nafo-form na yung belief natin. Anong klaseng environment ba yung meron ka ngayon, 'di ba? Usually environment, it has also something to do with the religion that you are in. Like sila Coach Aisha, Coach Rem, 'di ba? Si Coach Aisha alam ko, she's not an Islam by by birth, no? Converted siya pero si Coach Rem, no, probably kaya nasa Islam faith po siya because again, he was influenced by the environment. Maybe nasa ano siya, no, nasa area wherein mostly Islam, no? Kung may Christian naman din dito si Coach Mary Jean, no? Kasi Christian naman din yung upbringing sa kanila. Like kung pinanganak ka sa Visayas, Bisaya yung salita mo. Pag pinanganak ka sa Luzon, mostly Tagalog, no? Halo-halo. Kung pinanganak ka for example, ako pinanganak ako sa Negros, so Ilonggo ako. Yun yung environment ko kasi puro Ilonggo yung naririnig ko, 'di ba? To, makaon ta, nagutom ka na, ganon, 'di ba? Ayan. So again, nakadepende siya, no, sa environment na kung nasaan ka. And our beliefs, kung ano yung mga pinaniniwalaan natin, ito rin yung mismong nag-i-influence sa mga thoughts, sa mga naiisip natin. And yung mga naiisip natin dito, no, ito yung nagkakaroon ng effect, no, kapag naiisip mo yung isang bagay, whatever you think about it, may it be positive or negative, yun yung magiging outcome, yun yung magiging feelings mo. Kung ano yung naiisip mo about doon, no? So, connect po ito lahat, no? For short, no? Malaking factor po talaga yung mga tao na kapaligid sa atin, no? Malamang sa malamang kapag may parents po tayo na ang belief is mga belief po, lalo na mga makalumang belief, dala pa rin po natin ngayon. And tapos nag-stick ka lang doon, hindi ka nag-adapt, walang magbabago. Usually 'di ba kapag ito medyo cliche din, usually parents, 'di ba? Parents natin ang laging sinasabi, "Anak, aral ka mabuti." No? Para lalo na maganda dapat yung grades mo para pagka naka-graduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho, 'di ba? Pero mga Chinese, anong mindset ng Chinese? Ano yung environment ng mga Chinese? No? Anak, aral ikaw buti para pag ikaw tapos, ikaw negosyo.
ikaw patuloy na negosyo. Di ba? Yung mga Chinese dito, ganon, di ba? Hindi lang naman Chinese, pero mostly Chinese. Lalo na yung mga bandang Binondo, Divisoria, di ba? Pag pumunta ka sa mga areas na yan, talaga mostly Chinese. Sila yung negosyante, sila yung kumbaga mayayaman. Di ba? Tapos mga Filipino, kadalasan mga empleyado po nila. No? Na kung makikita mo, even kami po, nila Coach JP, mga kapatid ko po, since businesswoman po sila, mama, may tindahan, general merchandising, maraming racket, pinalaki rin po kami sa environment na nagkakahera, nagtitendero, no? Nagbubuhat, kargador, no? Yun yung environment na kinalakihan namin. No? So somehow, nagkaroon ng business mindset, pero ako hindi ko siya totally na-adapt kasi iba yung pinaka-gusto ko dito. Pero again, Chinese, bata pa lang, talagang negosyo na yung pinaka-setting, mindset nila dito. No? So again, mindset. Importante na magkaroon ka ng tamang mindset after you decide. No? Kasi again, nakaka-apekto po na kung saan yung mindset is naapektuhan ng mga tao na kapalibot sa atin, ng environment kung nasaan po tayo. Kasi dito na-form yung tinatawag na belief po natin, no? Yung mga pananaw natin sa mga bagay-bagay. No? And, paano naman kung hindi okay yung mindset? I mean, yes, coach, gusto kong magkaroon ng tamang mindset. Anong gagawin mo kung hindi maganda yung environment mo? Kung yun yung nakalakihan mo na. Diba? So, dito, there's a quote here. Sabi niya, change your environment to change your mindset. Change your environment to change your mindset. Kasi if you are not growing with the people who are around you right now, hindi mo gusto yung mga tao nakakasama mo, nakakausap mo, if you're not growing, again, parang kumbaga walang patutunguhan yung mga kasama mo ngayon, it's time for you to change your environment. Diba? Kung dati, kasama mo, mga marites, marites talaga, pinag-uusapan yung buhay ng ibang mga tao, no? Ngayon, dapat yung pagiging marites natin dito is negosyo na yung pinag-uusapan natin, no? Tama ba, Coach Aisha? Pero hindi na si Coach Aisha, ha? Talagang nagbago yung mindset. Tama. Bago. Tama. Diba? Ayan. So again, kung gusto mong yumaman, ang dapat mong samahan, yung mga taong gusto ring yumaman. Yung parehas kayo ng principle, parehas kayo ng gustong marating, no? Yung mga payaman din. Iwasan natin yung mga kasama natin, yung mga tao na madalas magtanong anong season mo na sa Netflix, anong season mo na sa Korean novela, ano nangyari kay Tanggol sa Batang Quiapo, yung mga ganon. Ganon. Okay lang naman yun, no? Libangan. Pero again, you have a choice, di ba? We have a choice, no? Again, pipiliin mo yung mga tao na sasamahan mo this time. Yun yung pinakakailangan mong gawin. If hindi okay yung environment, pero gusto mo mag-change na mindset kasi alam mo, gusto mo mag-change for the better kasi makaka-apekto ito sa future mo. Diba? So to change your environment, to change your environment, to change your mindset. Ayan. And, pag nag-decide ka na, ayan na, pag nag-decide ka na ayusin yung environment mo kasi gusto mo magkaroon ng mas maayos na mindset this time. Ito na yung magiging effect, no? You will have strong belief level, no? And also magkakaroon ka ng teachable mentality. Just like what you are doing right now, nung nakikinig tayo sa mga training. Tama eh. Magiging positive yung attitude mo. Yung dati napaka-nega mo eh. Kaka-attend mo ng training, kaka-painig mo, kaka-aral mo, kakasama mo sa mga tamang tao, nagiging positive ka na din. 'Di ba? And this time, mas mararamdaman mo na gusto mo talaga i-commit kasi again, ito yung daan eh para makamit mo yung pangarap mo eh. So mas magiging committed ka dito and at the same time, mawawala yung mga doubts mo. Mawawala yung mga fear mo, which is yung pinag-usapan natin, yung tinuro natin sa NDO last time, 'di ba? Kahit na meron kang katiting na doubt about the business, about sa pagyaman mo dito, hindi ka talaga yaman, 'di ba? Parang yung lobo again, no? Na lumilipad. Pero pag nagkaroon ng kahit nagkakarayom lang na butas, 'di ba? Unti-unti liliit 'yan hanggang sa hindi nalilipad. Ganon din sa doubts and fears na pinag-usapan natin last time na pinakaunang dapat ma-eliminate natin. Kasi again, kailangan mo ng 101% belief, no, na magiging successful ka dito, doon ka lang magiging successful. 'Di ba? Parang meron yung isang merong isang sa inaral ko mga trainings, meron akong narinig about belief level na kapag ba ikaw for example, no, sumasakay sa eroplano, no, lahat naman tayo nakasakay na ng eroplano, meron pa ba hindi nakasakay ng eroplano? Or kung sige, eroplano, no, sample natin eroplano. Mostly OFW, so malamang nakasakay na ng eroplano, ano. So, my point here is kung pag-uusapan yung belief, 'di ba? Sasakay ka ba? Ang sabi doon, sasakay ka ba sa eroplano na kapag mag-take off na,
biglang 'di ba usually may nagsasalita, "Hello, good morning ladies and gentlemen, this is your captain speaking," no? Parang yung mga gano'n. Pagkatapos sasabihin niya, "Guys, stay put, kalma lang po kayo kasi meron tayong 99.9% na ligtas po kayong makakarating sa paroroonan po ninyo." Ibig sabihin merong 0.01 na hindi sigurado. Sasakay ka ba? Or paano pagka sinabi, meron po tayong 90% chance na makarating tayo sa pupuntahan natin ng ligtas. Kaya lang, syempre, may isip mo, merong 10% chance pala na hindi ka makarating. Nakakatakot yun. Kung ikaw ba sasakay ka? Syempre hindi. Isusugal mo ba naman yung buhay mo dun sa 10% na yon? So, ang point ko dito again is eliminating doubts and fears. Kasi meron ka lang konting doubt, meron ka lang konting fear about sa pagyaman mo, about sa pagresulta mo rito, hindi mo talaga magagawa to. No? I'm telling you. Kaya again, kapag ka naging tama na yung mindset mo, tamang environment, tamang mindset, ito na yung pinakamangyari po sa atin dito. Kapag nag-iba na yung pinaka-mindset natin and kapag nag-decide na tayo na ayusin yung pinaka-environment natin. No? So, aside sa mindset, no, hindi lang naman puro isip-isip, puro mindset, no? Puro mindset naman yan, coach. 'Di ba? Aside sa mindset, kailangan may gawin ka. Ano yung kailangan mong gawin dito? Yung skill set na tinatawag. Skill set. Ayan. So aside sa mindset, no, kailangan din po natin magkaroon ng skill set, no? Kasi hindi naman pwedeng nag-decide ka lang na yayaman ka na agad, no? Na yung mindset mo lang is payaman, pero wala ka namang strategy. Wala ka namang platform, wala ka namang sistema. Kailangan kasi natin dito ng pundasyon, no? Which is very important sa pagbi-build ng kahit anong bagay sa building. Kailangan ng matinding foundation. No, so again, kung wala ka niyan, mahirapan kang gawin yung fast track program. So kailangan meron ka ring konting hindi konti, dapat actually ma-master mo yung mga basics na skill set, no? Meron kang kaalaman talaga bukod sa tama na yung mindset mo dito. So pag-uusapan din natin dito yung skill set, no? Pag bago ka pa lang, no, of course, sa business, no? Kung bago ka pa lang dito, given na medyo sometimes hindi mo pa siya ma-master. Pero of course, uulit-ulitin lang natin 'to para ma-master natin, no? Kung gusto natin dito na lumaki yung group natin, kung gusto natin magkaroon ka rin ng team katulad ng team ninyo ngayon, later on lahat tayo magkakaroon ng team dito, no? Or kayo dito, no? Kung gusto mong mas lumaki yung kita mo dito in the long run, wala ka munang dapat na isipin dito kung bago ka, no? Kundi eto, masterin mo yung tinatawag na art of prospecting. Art of prospecting talaga. 'Di ba? Pag bago ka, again, yan lang yung pinakakailangan mong isipin muna. Bakit? Kasi pag bago ka guys, hindi mo naman kailangang intindihin agad kung sino magpe-present. Tama ba? Meron ba nagpe-present para sa atin? Sa mga bago natin? Meron, di ba? Usually our coaches or even yung recordings na nandun si Coach Ralph na showmaking natin right now and other coaches as well no, na tumutulong po sa atin. So kapag kabago ka, hindi mo kinakailangan intindihin muna yung presentation kasi again, meron magpe-present para sa'yo. May tulong. Yun naman din sinabi namin. No? So again, focus ka lang sa prospecting. Pag-generate ng leads, yun lang muna pag bago ka. Huwag mo na munang iisipin kung sino-sino yung mag-training. Kasi again, marami tayong trainer dito, hindi lang ako. 'Di ba? Marami tayong mga coaches dito na magagaling mag-training. Kung bago ka again, focus ka lang sa prospecting kasi meron din magte-training para sa'yo at para sa mga tao magiging prospect and mapapasok mo po dito. Pag bago ka lang again, ang pinakailangan mo intindihin is prospecting. Bakit? Kasi itong mga prospects mo, itong mga magiging prospects mo, yung mga papapasok natin dito, ito yung mga magiging kagrupo natin na later on, imo-mold din po natin dito. No? And you can get prospects. Meron tayong tinatawag, no? Maybe some of you are already familiar with this, no? Pero I hope our participants here are not acne, no? Alam ko na yan, coach, yung sinasabi mo, prospecting, kabisado ko yan, no? Pero again, as part of our discussion, kailangan ko siyang banggitin, lalo na may mga bago tayo. Meron tayong cold and warm market na tinatawag, no? Cold meaning hindi mo po kakilala. Warm meaning mga kakilala po natin dito, no? Ito yung mga usual na ginagawa, no? Para makakuha ng prospect, no? And sino ba yung mas marami? Yung kakilala natin or hindi natin kakilala? Sige nga, pa-type na sa chat box. Sino yung mas marami guys? Sa mga prospects na pwede nating gawin? Kakilala or di kakilala? Di kakilala ko. Di kakilala, sabi ni Ma'am Becky, sabi ni JD, no? Sa Ma'am Violeta, hindi kakilala. Tama, 'di ba? Hindi kakilala. Ba't ko tinanong guys? Kasi kung karamihan naman na magiging prospects natin dito, hindi naman pala natin kakilala. So, dapat wag po muna tayong, alam mo yung ano, yung sobrang dependent or sobrang mag-rely sa mga kakilala natin.
Kasi karamihan hindi mo kilala, no? Kaya minsan, ang iniisip po ng mga tao kapag bago sila dito, sa prospecting, ang hirap ng business coach, wala akong ma-invite, no? Wala akong ma-invite kasi bakit? Nag-rely ka kasi sa mga kakilala mo. Yes, no, talagang kakausap tayo ng kakilala kasi again, hindi lang naman 'to yung papasok sila rito for the sake na magka-incentive ka, magka-commission ka. Papasok sila rito kasi sa kagustuhan mo matulungan din sila ng business na ito kasi this is a helping business, 'di ba? So again, dadaanan lang natin 'yon. Pero hindi ka mag-rely doon kasi napakaganda ng sistema na meron tayo dito sa Driven Team. Lahat na hindi mo kakilala, pwede mong ma-reach because of the proven system Facebook ads na later on magkakaroon ka kapag natapos mo na lahat ng trainings po natin dito. Okay? So, ibig sabihin guys, maraming ways, no? Para makakonect tayo sa hindi natin kakilala. Again, nabanggit ko na yung Facebook ads, sa mga posting po natin, no? And also, gagawin lang po natin ito, no? Kapag tapos ka na sa training. Bakit? Kasi gusto ka namin maging handa. Pwede ka naman namin kabitan agad pagkabayad mo ng FTP mo, no? Pero bakit hindi namin ginagawa? Kasi proven and tested namin kapag halimbawa may mga leads na pumasok sa'yo, hindi mo alam yung tamang approach, hindi ka nakapag-training, no? It's either tuloy-tuloy ka, kaya lang nanghina ka, hindi mo alam yung tamang diskarte, up and down ka. Although up and down is there, no? But most of the time, nagko-quit, mabilis kang susuko kapag hindi ka dumaan sa training. Kaya dapat talaga training first din, 'di ba? And also, papayawan ko lang to dito, no, yung sa cold and warm natin, prospecting natin. But again, hindi ko na kailangan i-detail to kasi later on, pagdadaan naman to, tutulungan ka naman ng coaches mo sa sistema sa ating prospecting, no. Ang goal ko lang talaga sa ngayon is to show you the roadmap, no, blueprint, ika nga, to success, no. Ngayon nandito ka na sa fast track program. So after prospecting, anong next? Kung may mga prospects ka na, ayun na, ito nang kasunod. Invitation, 'di ba? Invitation na kung saan pag na-prospect mo na, they will go to invitation. Invitation meaning na-invite mo siya na makita niya yung business. Pwede kasi siyang na-invite mo na ikaw yung nag-PM siya directly kasi nakita niya yung post mo. Kaya importante rin po dito yung posting natin guys ha. Kasi sometimes doon tayo makakuha ng mga tao na magkaka-interest in our business. No? It's either ikaw yung nag-PM because again, nag-prospect listing ka or pwedeng nag-post ka, naging interested sila doon, no, about the business. And kapag ka na-invite mo na sila, again, dito na magkakaroon ng presentation. Ayan, anyway, meron tayong online and offline invitation, no? Or not invitation, but etong presentation. Ayan. So presentation, bakit kailangan mo silang dalhin dyan? Kasi again, dito po nila malalaman yung business. And ito po yung magiging basis kung magkakaroon ka ng incentive later on kapag ka na-close po natin yung deal, no? And dito po, para lumaki din yung group mo, no? You need to have prospects definitely, no? Nadadalhin mo sa presentation. So ganito yung process, no? Kailangan mo magka-prospect, dadalhin mo sa i-invite mo for a presentation. Na yung presentation pwede yang sa Zoom. Ginagawa natin ngayon. May mga recording tayo. Pero again, wag niyo lang basta isa yung recording, maganda zino-zoom natin. Yun yung pinaka-sistema natin dito, no? Pwede niyo i-video call, no? Or pwede rin yung mga offline which is yung face-to-face na ginagawa nating presentation. Or pwede ka rin magdala sa office, no? Centering naman yung tawag doon, no? Na dito, maganda rito, for you to do the presentation, kailangan mo lang internet, cellphone, tablet, laptop, yun na, makakapag-present ka na. Again, you are using other people's skills, no? Hindi kailangan na ikaw mismo yung mag-present kasi again, bago ka pala. Meron pong tutulong sa atin dito. Na after presentation, eto maganda, matutunan mo rin ito, no? The art of closing or even yung follow-up. Na sa ngayon, habang bago ka, may mga coaches ka naman natutulong sa'yo. Pero wag mong hayaan na hindi ka natututo. Lagi kang makinig, lagi kang mag-shadow sa mga coaches mo, lalo na kapag may mga closing sila. Kasi doon ka matututo, no? Doon mo maririnig yung mga usual na question and answer na tinanong din naman sa'yo, na sinagot din naman sa'yo, kaya ka napasali dito, no? Ayan, so very important yan, no? And once na meron na tayong mga close na deals, doon tayo magkakaroon definitely ng pay-in, doon papasok yung incentive natin. And kapag bayad na yung mga tao, no, importante meron tayong sistema per team. And per team, of course, meron po tayong mga sistema rito na nakapattern na katulad ng meron mga welcome pack, di ba? May mga welcome pack para sa mga bago. So, yung sinasabi natin kapag bayad na, plug into system. Plug into system, ibig sabihin, follow mo lang yung sistema na ginagalawan na nila coach mo. Follow mo lang yung sistema ng team na meron ka ngayon, no, on how we do the business. Kopyahin mo lang yun. Again, this is just a copy and paste business. Kung ano yung mismong pinagdaanan mo rito, kapag kami naipasok ka na, ituro mo lang din sa kanya yung mga tinuro sa'yo. Kasi again, naka-ready na yung sistema natin dito eh. And kung tatanungin mo kung effective ba yung system coach na meron tayo, definitely. Kaya ka nga nag-pay in eh.
Kaya nga nandito, kaya nga tayo nandito. Ibig sabihin, effective, no? Yung sistema na meron na po tayo dito. And, ito yung lagi ko sinasabi, if something is already working, huwag ka naman na mag-reinvent ang wheel. Ibig sabihin, kung meron ng working na sistema, gumagana, maayos, nakakapagpa-pay in, doon na muna tayo, no? Ang pwede mo lang kasing gawin doon, i-enhance, huwag mo siyang baguhin. Andun pa rin dapat yung system na ginagawa natin. Ano? So, yan yung pinaka-blueprint mo kung pag-uusapan natin yung skill set. Yan yung pinaka-roadmap mo. Again, that's prospecting, cold or warm, invitation, pagkatapos presentation na hindi naman kayong gagalaw, closing na aralin mo rin, no, hanggang sa mag-pay-in pagkatapos ituro mo lang yung sistemang napagdaanan mo dito. So, yan yung pinaka-buuan na skill set natin. Na eto, again, kung meron ka ng tamang, nag-decide ka na, tama na yung mindset mo, binago mo yung environment mo, pagkatapos inaral mo pa itong skill set na meron tayo na may tumutulong naman din sa'yo, eto na. Eto yung sinasabi ko na, eto na yung magdadala sa'yo dun sa na-visualize mo lang dati. May tamang mindset ka na eh. Nagagawa mo na yung tamang skill set eh, na-master mo na lalo, no? Ito yung sinasabi natin na begin with the end in mind, no? Yung na-visualize mo na yung mga pwedeng mangyari before you even begin, 'di ba? Para ganahan ka, no? Meron ba tayong mga dream board dito or meron ba dito mga tao na may specific goal na? Yung alam yung SMART goal, no? Alam yung dream board, no? Usually sa mga teams, no, mga coaches natin, no, meron tayong mga pa-dream board or kung hindi man, no, may mga pa-goal setting tayo, natatanong ka ng coach mo para saan ba ginagawa ko and ano yung mga gusto mong makuha marating dito. Importante po yun, no? Be car, no, your new car, lalo na may mga pa-incentive tayo ngayon sa naka-FTP, guys, no? May libreng pabahay dito sila, boss, no? Libreng pa-kotse, na again, kung kotse ang pag-uusapan, meron na mismo, no? Talagang real talk, meron na kahit na mismo, no? Coach Carla Santos sa Driven Team sa mga coaches, no? First time, VG, grabe, no? Talagang libre niya nakuha, hindi na kailangan maglabas, no? Para sa pakotse. So again, guys, kapag nagagawa mo na to, no, may tamang mindset ka na, because binago mo again yung environment mo, alam mo na yung skill set, nagagawa mo na to, definitely magagawa mo na ito. Yung dating visualize mo lang, doon mo siya makikita. Nalalo kapag may dream board ka, nakasulat yan, na-attract mo siya. Diba? Law of attraction. And lahat ng mga ilalagay mo dyan, yun yung mga personal na gusto mo marating kasi iba-iba po tayo ng mga gustong marating. Diba? And kung meron ka namang ano, no, kung eto, kung meron tayong blueprint, meron tayong roadmap para doon sa ano natin, para doon sa skill set natin, eto naman is parang pinaka roadmap natin dito kapag na-apply na natin yung tamang mindset, nasa tamang environment ka na, may tamang skill set ka na, ito naman yung roadmap, no? Para magawa mo siya. So ano to? The first step, guys, ito na talaga yung pinaka-roadmap, no, for success mo dito sa Fast Track program, kaya dapat makikinig ka na lalo ngayon, no? The first step is, ito yung tinuro ko sa NDO, natin, first step, no, for your success here, sa roadmap natin is for you to have GLLA. Ano nga ulit yung GLLA, guys? Sa mga nakatin ng NDO or sa alam yung GLLA, can you type it in the chat box? Sige, ano po yung GLLA? Yung pala yung first step, sabi ni coach, ano ba yung GLLA? Mukhang marami nakakaalam Teka. May dream board sa Eagles. Sila Ma'am Melinda. Good job. Siyempre, Eagles pa ba? Alam mo na curious ako dito sa GLLA na to. Alam ba na tinanong ko to last time sa NDO, pa-type na ng meaning ng GLLA. Wala rin ako nakikita nagta-type. Ba't kaya ganun pag GLLA? Ayan, thank you Ma'am Rana. Ayan, our first entry for GLLA. Good learning and listening attitude, Coach Melchor. Ayan. Importante naka-instill sa atin yan, ha guys. GLLA kasi bakit yun yung first step na kinakailangan po natin, no? On our roadmap for success. Kung gusto mo maging successful dito sa FTP, gusto mo makuha resulta ng mga naging resultado na dito, guys, dapat meron kang good learning and listening attitude. For short, kailangan mo maging humble. Humble, no? Kailangan matuto kang makinig. You have to be humble. You have to learn how to listen. Kahit sa mga tao na hindi mo kakilala, kahit sa mga tao na ngayon mo lang nakilala. Katulad ko, na nakikinig ka rito. Hindi lang ako, mga coaches nyo mismo. Mga speakers natin, sa mga trainings natin, yung mga nagme-mentor sa inyo, importante rito, nakikinig ka. Marunong kang makinig. Hindi pwedeng magaling ka agad, 'di ba? Hindi pwedeng magaling ka agad, no? It doesn't mean na successful ka na sa ginagawa mo ngayon, no? Mataas yung position mo, no? Mayaman ka na. It doesn't mean na successful ka na sa career mo right now or before successful ka na sa ginagawa mo. May shortcut dito.
or may shortcut dito? Wala po. Walang shortcut. Kapag pumasok ka ng fast track, back to square one tayo dito. No? Parang siyempre lalapitan natin yung mga tao nakakaalam. Tama? Yun yung importance na meron kang mentor eh. 'Di ba? Pag merong sakit, sino lalapitan? Siyempre, doktor. 'Di ba? Pag meron kang mga kaso, gustong matutunan about legal matters, sino lalapitan natin? Lawyers. 'Di ba? Papagawa ka ng bahay, message mo si Coach Tel, architect, 'di ba? Engineer sila Coach Errol, no? Pagpapagawa ka ng bahay sila Coach Oli, yan yung mga kailangan mong lapitan. So iba-iba ng specialty, no? So kung ano yung gusto mong matutunan, just like in our business right now, kung gusto mong may malaman ka, kung gusto mong may matutunan ka sa business na ginagawa natin, specifically dito sa Fast Track program, ang kailangan mong gawin dito magtanong and makinig dun sa mga tao na nagagawa na ito and talagang may result, may kumbaga may resulta ng matatawag dito sa Fast Track program. Tama ba 'yon? So very important. Nakikinig talaga tayo sa mga taong ito. And kung mapapansin mo dito guys, no, I know for many different teams, no, nasa Eagles ka man, nasa JD ka man, nasa Remarkable ka man, nasa EA ka man, lahat ng teams natin dito, hindi pare-parehas yung klase ng tao. Merong mga tao dito or lahat ng mga tao dito came from many different walks of life. 'Di ba? Meron tayo dito mga professor, Ma'am Jean, Mary Jean, ayan. Meron tayo dito mga lawyer din, may mga nurses, ang dami, Coach Daisy, no? Sila Ma'am Ana, no? And ang maganda rito, katulad ng sinabi ko sa NDO last time, great equalizer talaga tong fast track or itong pinasok natin. No? Kasi talagang dito lahat ng mga tao merong equal opportunity para mag-succeed. Depende na lang sa sistemang ginagalawan mo dito and sa hataw na ibabagsak mo dito. Pero pagdating sa negosyo guys, it doesn't mean na doktor, no? Punta ba kayo Doktor, Sabado? yung tao. Ayan, katulad ni Coach Jen, 'di ba? Naka-party line ngayon. Hi Coach. Ayan. So, pagdating sa negosyo, it doesn't mean na doktor ka or engineer ka, architect ka, no, or kung ano man yung ano mo, ano man yung profession mo, it doesn't mean na magaling na agad tayo dito, tama? Would you agree? Lahat tayo, even me. Talagang when I started here, manager ako, 'di ba? So for 13 years, no? I also humbled myself down. Hindi lang ganoon kabilis. Kasi again, medyo matigas pang ulo before. Pero later on, natutunan ko rin, no? Para na doon ako sumabog, doon ako nagkaresulta nung I already had this value of virtue of humility and natuto na ako makinig kila Coach Dayan and sa mga coaches po ninyo. Kaya nakakabilib din po dito yung mga no, yung mga tao na may magandang profesyon talaga, no? And alam mo yung mga tao na malaki na kinikita sa labas, no? Mga successful na rin talaga sa mga career nila pero nagtatanong pa rin sa mga coaches. Dito lagi ko naalala si Coach Aisha eh. Bakit? Kasi si Coach Aisha, lagi niya sinasabi, no, natutuwa siya sa business kasi again, hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral pero may mga tao na lumalapit sa kanya, nagpapatulo sa kanya, nagtatanong sa kanya, no, kahit na ang tataas ng mga pinag-aralan. Na again, kung kaya nga ng taong hindi naman nakapagtapos, no, or ng kolehiyo, how much more pa kaya sila? Pero maganda nga dito again, nakakatuwa. Kasi itong mga taon to, nag-humble down na nakikinig pa rin sila dun sa mga coaches, sa mga sponsors nila. Kasi again, alam nila na etong mga taong ito ay nakakaalam. Na kapag sinunod lang nila, na kapag pinakinggan lang din nila, makukuha rin nila yung magandang resulta on this business. That's the importance of having this GLLA, guys, no? Kaya again, kailangan natin ng good learning and listening attitude on this business, no? Kaya because if you're humble enough, no, to ask, to listen, eto na. Eto yung kasunod niyan. Kapag humble ka, nakikinig ka, doon ka matututo. 'Di ba? Kailangan mo kasi maging humble, kailangan mong every time you listen, doon ka kasi natututo eh. And matututo ka doon sa mga tao na alam na yung mismong business natin. Patunayan ko sa inyo, ayan, sa mga narinig kong party line right now. Ito guys, kapag ka binanggit ko itong mga salitang to, yung mga line na to, sabihin nyo kung anong kasunod. Pwede ka mag-unmute, pwede mo i-type sa chat box natin. Okay? Good? Naintindihan? Sabihin mo lang kung ano yung kasunod na sasabihin ko. Ayan, sige. Sabihin ko na, no? Leron, leron. Anong kasunod? Type sa chat box or pwede ka mag-unmute. Sinta, sabi ni Ma'am Mel. Beck, sinta. O, di ba? Leron, leron, sinta. Di ba? Pen, pen.
Salapin. O, di ba? May Sarapin. nagdesarapin. Desarapin. Kung ano mang word yung desarapin. No? Pen, desarapin. O, di ba? So, ibig sabihin, guys, kakapakinig natin, doon tayo natututo. Tingnan nyo to. Mga adults na tayong lahat dito. Hindi naman na tayo mga bata dito. No? Mga nagpapabata lang. No? Nakakabata kasi yung kahit natin. Di ba? Nandiyan mga products natin. Mga adults na tayo dito. Pero biruin mo, pen, desarapin, leron, sinta. No? Na when was the last time that we heard this song no? Or these lines, no? Na mga bata pa tayo, sobrang tagal na. Pero alam pa rin natin. Bakit? Kasi ng mga bata pa tayo, nasa school tayo, elementary days, lagi natin siyang napapakinggan. Na hanggang sa na-instill na po ito sa subconscious natin, na-instill na ito sa pagkatao natin, na hindi na mawawala yan. 'Di ba? And that's the purpose of learning. Parang yung training natin sa FTP series, yung practice makes, hindi perfect but practice makes permanent. Pag natuto kang magbisikleta, hindi na mawawala sa iyon. Magiging life skill mo na yon. Na kahit na matagal ka na hindi nagbabike, kapag nakahawak ka ulit ng bisikleta, 5 years, 10 years from now, marunong ka pa rin magbisikleta. So sa skills naman yun. Pero ito yung sinasabi ko again is yung sa part ng listening. 'Di ba? Kasi nagiging kapag natututo ka, nagiging permanent na siya. Kasi again, lagi mo siyang naririnig. Lagi mo siyang nakikita. So that's the essence. No? So same thing. Same thing dito sa business na ginagalawan natin. Pagka bago ka dito, it's okay. No? Makinig ka lang talaga na makinig. No? Na later on, kakapakinig mo, kakaaral mo, magugulat ka na lang, ang galing mo na. Kasi na-apply mo na yung mga natuturo sa training kasi inuulit-ulit mo. Lagi naman sinasabi ng mga coaches natin, even sila Boss Joe, Boss Carl, that our mind can only contain 20% of the information at a given time. Hindi pwedeng isang beses mo lang papakinggan to. Kaya nga yung mga training ng NDO, yung mga ganitong training, dapat inuulit-ulit mo to para mas ma-absorb mo. 'Di ba? So, kinig lang na makinig kasi again later on, gagaling at gagaling ka dito kakapakinig mo. Bakit ka gumaling? Kasi again, nandun yung willingness para makinig. Meron kang GLLA. Nandun yung willingness para matuto. And kapag natuto ka na dito, once you learn, eto na. It will become easier for you to earn. Diba? Pag natututo ka na, syempre, mag-uumpisa na yan. Kikita ka na dyan, no? So, aside from trainings like this, no, si FPP, syempre may mga trainings tayo about products, diba? Last time, may mga kanya-kanyang team nagbagsak ng about sa health, no? About barley, the benefits. Ibiruin mo, pag natutunan mo yung benefits ng barley, lalo na ngayon sila, Coach Dayan, merong may mga demo kit, no? Nagde-demo talaga na kapag natutunan mo, talaga mamamangha ka dun sa epekto ng barley, no? Sinilitin na natin ng team day natin. Ang lupit ng barley natin, di ba? Nilagay yung yung wire na may bumbilya. Nung nilagay sa barley, guys, nag-brown out, nahigop lahat ng energy. Nandun ba kayo noon? Nandun sila Coach Aisha nun, sila Fatima nun eh. Kanong kalabit yung barley natin, guys. So, again, imaginein mo yon, kakapakinig mo, kakaaral mo, natutunan mo na kung ano yung benefits ng barley, even ingredients, baka nabisado mo na kung para saan yung calbitsi, kung na pwede palang i-take yung calbitsi na kahit na hindi ka kumain, parang ako kahapon, no? And kapag natutunan mo na ito, and if somebody ask you, kaya mo na sila sagutin kasi natuto ka na. 'Di ba? And kapag nasasagot mo yung mga questions nila dito, mas nagiging interesado sila about the products, about the services na pwede ka nang kumita. Paano? Kasi na-explain mo natutunan mo So bibili sila sa'yo kasi alam na alam mo yung sinasabi mo. So that's the essence, guys. Na paano kang kumita? Again, because may natutunan kang bago. No? May natutunan kang bago, you learn new knowledge. Na-imaginein mo kapag ito, products pala yung pinag-uusapan natin, what if ikaw nakabisado mo na rin, no? Yung franchise details natin, guys, 'di ba? Mabilis na sa iyo yung kumita talaga doon sa referral natin, no, sa incentives natin dito, 'di ba? Kasi bakit? Alam mo na yung buong detalye. So kikita ka na dito kasi marami ka nang nalalaman. So bakit ganon? Bakit ka uminda? Kasi again, gusto mong matuto. Willing kang matuto. You are willing to learn. Na ang nagiging effect nito, earning will be easier. 'Di ba? Ngayon, yung pinaka-bottom line po nito, once na natuto ka na, eto guys, kailangan nyo to. Later on,
dapat nagtuturo ka na. You need to teach. Again, kung hindi pa natin ginagawa to, okay lang for now, no? Aral ka lang muna ng aral hanggang sa dumating yung time na ikaw naman yung nagtuturo, ikaw naman yung nagsasalita. Bakit? And sino yung mga tuturuan mo dito? Yung mga bagong pumapasok sa atin, yung mga business partners natin, no? Na kakatake na ng franchise. So dapat kung alam mo na yung mismong gagawin, dapat maituro mo na to sa kanila next time, 'di ba? Bakit kailangan mo siya ituro, coach? Kasi pag naituro mo na kung ano yung alam mo, doon papasok yung duplication na tinatawag. Dito guys, makaka-duplicate ka na. Ayan. So tingnan niyo po 'to Ma'am Bell, ayan, Ma'am Andy, ayan, sino to? Si Sir Kurt, Sir Adrian ng EA. Tingnan niyo po 'to Just look at this logic, no, or this analogy, no. Pagpasok mo rito, Sir Kurt, pagpasok mo rito, Ma'am April, Ma'am Belinda, pagpasok mo rito, inaral mo yung sistema na tinuro ng mga coaches mo sa kanya-kanya nating team. Since inaral mo na yung sistema, alam mo na yung mismong gagawin mo dito. And since alam mo na yung gagawin mo, kapag may mga tao na pumasok under you, may mga PINs ka na, nag-join, ituturo mo na din yung alam mo. Paano ituturo yung alam? Kung paano yung galaw sa ads, no? Kung paano sila magkakaroon ng prospects, ng mga leads, no? Sa cold market, sa warm market, no? Kapag ka natutunan na ito, no? Pwede mo na silang turuan next time. Paano mag-present kung ikaw mismo natuto ka na sa presentation. Yung kakapakinig mo, kaka-play mo ng recording na meron tayo, natuto ka na rin mismo mag-present, no? Pagkatapos dito, natuto ka na nag-pay in na yung client, no? Na-follow up nyo na. So for short, lahat ng alam mo dito, natutunan na nung tao. Nagkakaroon na ng dalawang April, nagkaroon na ng dalawang Aisha, kasi again, naipasa mo na, na-duplicate ka na. Na ang malupit dito guys, kapag nangyayari sa itong duplication na to, kahit natutulog ka, meron ka ng Aishang naturuan, meron ka ng Melchor na naturuan, gumagalaw na ng pusa. And once you become duplicated, doon siya na nade-delegate naman. Guys, ito tingnan yung bawat proseso ng roadmap natin. Dito tayo sa delegation. Once na duplicate ka na, nade-delegate na yung trabaho, na again, kahit natulog ka, ito na yung passive guys, no? May leader na nag-explain. May leader na kayang-kaya na, no? May leader na nag-invite, may mga tao nag-invite para sa'yo, nade-delegate ka na no? And ngayon, kapag na-delegate ka na, doon pala magkakaroon ng multiplication. Doon ka mag-multiply. Ito, mas mabilis to. Bakit? Kasi si Ma'am April natuto na. Pagkatapos, natuto si Ma'am April, tinuro niya to sa next na parang April na minamold niya. So, nagkaroon na ng dalawang April. Si April number 3, nituruan na. Hanggang sa meron ng 4 na natuto. Hanggang sa meron ng 5, dumami, nag-multiply ka na. So, kahit si Ma'am April natutulog na, may April pa rin na nagtatrabaho. Ganong kalupit, guys. Nagigets yung logic? Ang lupit, di ba? Ang ganda ng ginagawa natin, guys. Lalo na kapag ka na-delegate ka na rito, lalo na kapag ka na-multiply ka na. And kapag na-multiply ka na po dito, magkakaroon ka na ng sarili mo organization. Magkakaroon ka na ng DTEA/something, DTR/something, katulad namin na Driven Team /Remarkable, Driven Team /EA, Driven Team /Just Diamonds, Driven Team /Eagles. Magkakaroon ka na ng ganun ngayon, guys. Pag na-multiply ka na, magkakaroon ka ng organization, no? Lalo na kapag big your organization mo, and dito na kapag lumaki na yung organization mo, lumaki na yung team mo, dito po lumalaki yung income mo. Dito na papasok yan. Diba? Ganun siya kalupit. And eto guys, ang maganda dito, wala po itong pinagkaiba sa mga malalaking negosyo. Ito yung law of leverage yung tinatawag. Diba? Law of leverage. Parang SM. Henry C. Kahit nawala ni si Henry C, diba? Grabe yung legacy niya, SM. Pagpasok mo sa SM, mga anak ba ni Henry C yung sasalubong sa'yo? Hindi, di ba? Mga nagtatrabaho, mga staff. Nandiyan si Kuya Guard. No? Pagkatapos, kapag mamimili ka na, mag-check ka na ng mga items, meron mag-assist sa'yo. Sila Henry C ba yung nag-assist? Mga anak ba niya? Hindi. Sila, yung mga staff nila, yung mga sales lady nila yung mag-assist sa'yo. Kapag babayaran mo na, hindi naman din sila Henry C, hindi naman mga anak niya tumatanggap ng pera, kundi yung mga kahera nila. Di ba? So can you just imagine,
na kumikita yung C family kahit wala naman sila doon. Bakit? Kasi again, na-duplicate na po nila yung sarili nila. Na-multiply na po nila yung sarili nila. And imaginein mo kung gaano karami Luzon, Visayas, Mindanao, and even Asia, even abroad, meron na ang SM. Ganong kalupit, no? Kaya libo-libo na empleyado nila. So, guys, namumultiply na nila yung sarili nila through other people. And guess what? Yun po, yung mismong ginagawa natin dito sa Fast Track Program. Yung law of leverage na tinatawag. Na dito, kapag nagagawa mo na tong roadmap na to, meron ka na malaking income, guys, yung ini-envision mo lang kanina, yung pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, yung gusto mong kitain, no? Na every week kumikita ka na ng 6 digits income per week nang nasa bahay ka lang. Kasama mo yung pamilya mo, hindi ka nagpakalayo abroad, no? Guys, diyan nalalabas lahat yan. Okay ba yung roadmap natin, guys? Learning? Yes, coach. Yes, Super. good. Coach, Oo. ganda. Learning. Talaga. Coach, learning. Ganda. Okay, di ba? Okay, coach. So guys, dito, ang tinuro ko sa inyo ngayon is paano mo maaabot itong mga targets mo. And ito yung mismong proseso, step by step na dapat mapagdaanan mo, na dapat magawa mo. Doable? Definitely doable. Kasi ang dami na nakakagawa eh. Ang dami na nakakahit eh. Ang dami na nagkakaresulta eh. And ito lang din yung mismong ginawa nila. Namin, sama muna ako doon and mga coaches mo. Diba? So yan yung roadmap ng success natin dito sa Fast Track Program. Guys. Pero, baka matanong mo ko, Coach, may mga kakilala ko ginawa niyan. Tagal na nga eh. Pero di naman nakabili ng sasakyan. Di naman nagkaroon ng sariling bahay. Ako nga mismo, Coach, ganyan-ganyan na ginagawa ko eh. Pero parang wala pa rin namang resulta. Alam mo kung bakit, guys? Ask me why. O, di ba? Parang boss Joe lang. Type ka ng why mo na dyan. Why? Coach, Why, coach? Why? Ask me why. So, bakit walang resulta? Kasi, guys, kaya wala ng mga yan, yung mga na-visualize nila, walang resultang ganyan kasi baka wala namang kasing big income. Di ba? Paano ka magkakaroon ng bahay, kotse, pagkatapos makapag-travel, magandang income, 6 digits, kung wala ka namang ini-income, wala kang pambili. Di ba? Eh bakit walang pambili, coach? Kasi baka wala namang na-build na team. Kasi baka wala namang na-build na organization. Eh bakit wala na-build na organization? Ba't wala na-build na team? Ba't hindi dumami? Kasi baka hindi naman na-multiply. Eh bakit coach hindi naman na-multiply? Kasi baka hindi naman nag-delegate. Ibig sabihin, siya yung gumagalaw. Wala siya nakakatulong, napagod, huminto, nag-quit kahit na ang sipag. Again, hindi na-delegate kaya hindi nag-multiply. Eh bakit naman kasi hindi na-delegate, coach? Kasi hindi naduduplicate or wala siyang naduduplicate. Eh bakit walang naduduplicate? Kasi walang tinuturuan. Kasi hindi nagtuturo. Eh bakit coach walang tinuturuan? Bakit hindi nagtuturo? Kasi siya mismo, eto nang masaklap, walang natutunan. So kung wala kang natutunan, di ba? Agree. Bakit ka walang natutunan? Ba't wala kang kinita? Kasi wala kang GLLE. Wala kang good learning and listening attitude. Ikaw yung tipo ng taong puro na lang excuses. No? Coach, di ako makaka-attend. Busy ako. Wala akong time mag-aral, coach. Nag-invest ka ng FTP. Hindi mo naman tinutukan. Hindi mo naman inaral. Wala ka natutunan. Wala nangyari. Diba? And lahat po naman naging successful dito, aside from me, no, the coaches, lahat po na natutunan namin dito sa business na to, nag-umpisa lang to kasi meron po kami taong pinakinggan. Coach Dayantan. Kinopya lang din po mismo yung tinuro nila sa amin ni Coach Charles Tan, ng mga mentor po namin, ng mga coaches namin. And lahat po ng mga to, yung tinuturo ko sa inyo, galing lang din to sa training ng iba. Copy and paste business lang po ito na ini-enhance ko lang po siya para may matutunan din po kayo. 'Di ba? Personally, inaaral ko lang din po yung mga bagay-bagay. Kasi bakit? Gusto kong may matutunan. Gusto kong may matutunan na ma-share din sa inyo through this training program na ginagawa natin dito.
Na malupit pa doon, may binabayaran ba kayo sa training, guys? Pag tinitraining kayo ng mga coaches niyo, katulad Wala, ng trainers na coach. to, Wala. wala. Libre. Libre. Lahat. Yun yung malupit, guys. Na yung pinakagagawin mo na lang dito is bigyan siya ng time. Bigyan mo siya ng oras. Na dapat hindi tayo nag-excuse dito pag may training, nagpatawag si coach, dapat nandun ka, dapat nanonood ka, or dapat tumingi ka man lang ng record, pero the best pa rin syempre kapag ka live. Diba? So walang excuses. Na malupit pa doon, guys, recorded to. Recorded to. No? Bakit ko siya nare-record? Para may reference kayo in the near future. Para may nare-review kayo. Para nare-refresh kayo. Na hindi lang to para sa DTR, but for whole driven team right now. No? Para merong reference. So there's no way, guys. There's no way na hindi ka matuto. Unless kung talagang ayaw mo matuto. Diba? Ayaw mo panoorin eh. Yung tipong mas pipiliin mo pang manood ng Netflix kaysa manood ng mga trainings. No? Trainings na, eto na sana yung tool. Eto na sana yung magpapayaman pala sa'yo, kaya lang, sinasantabi mo lang. Sinisendan ka lang na recording ni coach. Di mo naman pinapanood, tapos magugulat ka, wala nangyayari sa'yo. Diba? So guys, it's just a matter of decision. Again, decision. Dapat decided ka. And sama na natin yung discipline. Kasi marami kang choices. Ikaw pa rin yung mamimili kung ano yung pinakagagawin mo. Kung gusto mo maging productive or gusto mo lang maging busy pero hindi productive. No? Balik tayo sa sample ko kanina. Gusto mo magpapayat. Gusto mo magpa-fit, magpa-sexy, magka-muscles. Muscles talaga. Nagpa-member ka sa gym, di ba? Tapos pinapagawa sa'yo ng coach mo sa gym, pinapagawa sa'yo doon yung exercise, di mo namang ginagawa. Guess what? Ano mangyayari? Wala. Wala magbabago. Nothing will happen. Kasi wala ka namang ginawa eh. Same with our business. If you will not dedicate time, if you will not dedicate yourself para gawin itong fast track program natin, if hindi ka naging humble enough para makinig na sa mga mentors mo, sa mga coaches mo, no? Wala talagang mangyayari sa'yo. So, ang tanong doon, kasalanan ba ni coach? Kasalanan ba ng House of Franchise? Kasalanan ba ng programa? Kasalanan Sino may po pagkukulang? namin, coach. Tama, Kami coach. po. Ikaw. Walang iba. You. You. Tama, guys. Tayo yun. Dala natin to, guys. Nandito kami to guide you. No? Yung programa nandyan para magkaroon ka ng sistema. Pero hindi yan gagalaw mag-isa. No? Hindi kasalanan ng House of Franchise. No? Hindi kasalanan ng Show My King, nila boss, ng coaches mo. Bakit? Kasi kahit na hindi ka kumikita, merong ibang mga patunay na kumikita rito eh. Kahit na hindi ka nga mag-join, actually, merong mga ibang taong mag-join pa rin naman eh. Kahit di ka mag-invite, di mo gawin yung prospecting inviting, may gagawa pa rin nun. Di ka magpe-present, may magpe-present. Kahit nga di ka maniwala eh, maraming naniniwala. Kahit mag-excuse ka pa, wala kang takas kasi maraming yung mayaman. Maraming patotoo. The question is, ano yung gusto mo? Saan ka dun? Ayun guys. Saan ka dun? Ayan. So, actually, tapos na ako sa part na mismong training. Pero before I end this training, guys, meron akong kwento, no, na i-share sa inyo na may kinalaman dito sa topic natin for tonight. Gusto niyo ba ng kwento? Yes, coach. Yes, coach. Minsan maganda kasi dinadaan sa kwento eh, no? Bakit? Kasi mas na-instill eh, mas naaalala nila, lalo na malupit ng kwento to. Yung iba siguro sa inyo narinig na kung umattend kayo ng mga trainings before. Pero ito, ibabagsak ko lang ulit sa inyo, no? And sa mga bago, para ma-refresh din kayo. Ito. Kwento po ito ng limang unggoy. O, di ba? Cute unggoy. This is a story of limang unggoy na pinagtripan ng mga scientists. Di naman pinagtripan, pinag-eksperimentuhan. Di ba ganun naman talaga lagi pag may in-experiment sila? Yung mga hayop, yung una nilang pinag-eksperimentuhan talaga dito bago i-apply sa tao. So, if you can see on the screen right now, meron ditong may limang unggoy, tapos may makita kang shower na may lumalabas na tubig, tapos meron diyang hagdan sa gitna, merong unggoy, merong banana na inaabot niya, no? Makikita mo isang unggoy diyan. So, again, etong story na to is a story na about sa mga scientists na inaaral nila yung mentality ng mga unggoy.
Guys, yung tubig na nakikita nyo dyan, mukha lang patak-patak na shower yan, pero malakas talaga yung pressure niya pagkatapos malamig yan. No? Nilalamig yung mga unggoy dyan. No? So, eto, yung pinakakwento nito guys, no? Every time na merong isa sa mga unggoy yung umaakyat ng hagdan para kunin yung saging, kasi temp unggoy yan, saging yan eh. Di ba? Every time na meron nag-attempt, nasa kalagitnaan or malapit na nila maabot yung banana, biglang bubuhos yung malakas na pressure dun sa tubig sa shower na sobrang lamig. Eh di syempre, babagsak yung nasa hagdan, pati yung mga nasa baba, damay-damay, kahit hindi sila kumukuha ng saging, nadadamay. Lahat sila. 'Di ba? And ang malupit nito, since first time sila na-expose dito guys, lahat, si Monkey 1, nag-try, ganun yung nangyari. Si Monkey 2, nag-try, pakit na ng hagdan, pagkatapos, maabot na yung banana, biglang lakas ng pressure, tumba na naman sila, bagsak na naman sila. No? Hanggang sa natapos yung 5 unggoy. Lahat sila basa, lahat sila tumba. No? So tumigil na po sila. Tumigil na sila kahit na napaka-tempting. No? Na kunin yung saging kasi masarap yun para sa mga unggoy, di ba? So, ang ginawa ng mga scientists dito, since wala na sa mga unggoy yung sumubok, ang ginawa nila dito, guys, inalis nila yung isang lumang unggoy. Nung inalis nila yung isang lumang unggoy, nagpalit sila ng bago. So, natanggal yung isa na luma, may bagong member ng mga unggoy na pumasok doon. Na itong bagong member na unggoy, wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. So, anong ginawa niya? Aba, ang ginawa niya dire-diretso. Akyat siya doon sa hagdan, kita niya syempre yung nagniningning yung mata, banana, 'di ba? Banana. So inakyat niya ngayon. And nung kukunin niya na yung saging, nasa bandang gitna pala siya ng hagdan, aba hinila siya ng mga lumang unggoy pababa. Pagkatapos pinagugulpi siya. Grabe. Ginulpi talaga. Siya niya yata to si King Kong no? So, ginulpi yung bagong unggoy. Hindi bago pa niya makuha. Bakit? Nagulat yung bagong unggoy. Kasi hindi niya alam kung bakit siya ginugulpi. Bakit? Kasi again, mababasa lahat ng mga lumang unggoy. Alam na kasi nila yung nangyayari. Diba? So mababasa sila. Ayaw nila mabasa uli. Ayaw nila malamigan uli. Diba? So wala. Nagulpi siya. Lupay-pay. So ang ginawa na naman nung mga scientists dito guys is nag-alis na naman sila ng isa pang lumang unggoy. No? So ibig sabihin may nilagay na namang bago. So technically meron ng 2 bagong unggoy tapos 3 yung natira sa luma. Na again, yung pinakabago unggoy na naman, umakyat na naman doon sa hagdan, sa may ladder, tinry na naman kunin yung saging, hinila na naman siya pababa ng mga lumang unggoy. No? Pati yung bago, yung binugbog kanina, nakigulpi na rin. Diba? Nakigulpi para makabawi man lang daw siya kasi di niya alam yung mga mismo nangyari. Diba? To cut the long story short, guys, all the monkeys were replaced with new ones. No? So, bago na lahat ng unggoy, natanggal na lahat ng luma, natanggal na lahat ng nakawitness ng matinding pressure ng tubig, natanggal na lahat ng mga nakawitness ng basaan, nakaramdam ng lamig, no? To the point na wala nang nakakaalam sa mga nangyari. Na ang ginagawa nilang ng mga unggoy, every time na may umakyat na bago dun sa hagdan, nakikita pa lang nilang paakyat, ginugulpi na agad, hinihila na. Kahit na wala silang nakikitang tubig. So dito guys, hindi na nila alam or hindi nila nakikita yung reason, no? Kung bakit ba nila pinipigilan yung mga bagong unggoy na umaakyat. In short, they're just doing what they are doing kasi naipasa sa kanila ito. Ang tawag dyan, mindset. Na-set na yung mind nila na every time na may bago, hilahin pababa, gulpihin. Kahit again, hindi na nila inabutan yung basaan. Hindi nila na-experience yun. Make sense? Yes, Coach. Connect sa mindset. Yes, coach. Yes, Diba? coach. And ito pa guys, Yes, do you want coach. more? Do you want more? Para ano lang Yes, coach. Ano lang Story time mata Okay. ka. Story Mga time marami- pala to guys. Bago kayo matulog mga bata, bedtime stories muna tayo. Maraming baon na kwento si Coach. Marami. Gusto niyo ba yan yung mga kwentuhan? Ayan. More pa, Ito ba, coach. guys? Maaga pa. Oo nga, maaga pa nga no? Sige, ayan. Sige, isa pa. Ito, last story natin bago kayo matulog, mga bata. Okay, sige. So, meron tayong mga business partners dito in the US, no? Diba usually sa US, dito sa amin sa US kasi guys, every Thanksgiving, yung main, alam mo talaga na sa US, no, Mama Rhea, Mama B, tsaka si Ma'am Glory. So, sa US guys, every Thanksgiving, ang pinaka-popular talaga na handa nila is turkey.
Familiar naman tayo dun, di ba? Turkey talaga yung pinaka hinahanda nila sa pagkainan. And there's this one family and a friend, no? A family and a friend na 4 years na po silang nagse-celebrate ng Thanksgiving together. 4 years, no? Magkakasama sila. And etong family nito, meron lang po silang ritual. Ano yung ritual nila? Na every time po na isi-serve nila yung turkey doon sa table, sa may hapagkainan, nakahati na siya in half. It's already cut in half. So, nagtaka ngayon tong friend na 4 years na nakakasama, ba't laging kalahating turkey yung nandun? Ba't laging kalahati na lang, no? Yung inahanda nila. Tapos, nagtanong ngayon si friend, syempre Englishero si friend, no? I've been with you every Thanksgiving for 4 years now. And I've been noticing that you always cut the turkey in half. Naintindihan, guys? English kasi yun eh. Hindi, joke lang. Gets ko. Hindi, joke lang. Siyempre, ang daming taga-US dyan. No? Hindi. Pero guys, so technically, nagtataka yung friend kung bakit lagi nakahiwa for years ng ganon. No? So tinanong niya ngayon, ano yung pinaka-purpose niyan? Ba't lagi siyang nakahiwa and at the same time, bakit ganon? So, ang tanong ng friend niya, doon sa yun ng family friend niya, ang sabi, actually hindi ko nga alam kung bakit, no? Basta nung bata pa lang ako, yan na yung mismong ginagawa ng nanay ko. Nakahati na talaga yung every Thanksgiving bago siya ihanda. So, ang ginawa ng friend niya, since hindi niya rin alam, curious din siya. Tinawagan niya ngayon yung nanay niya. Sabi niya, Ma, why do you always cut the turkey in half every Thanksgiving? Sabi ng nanay niya, actually, di ko rin alam eh. Basta nung bata pa lang kasi ako, yun yung mismong ginagawa ng lola mo. So, yung tinawagan kayo ng anak, yung lola niya. No? O yan, di ba? May tumatawag na sa akin ngayon. Di ba? So, yung tinawagan ngayon ng anak, yung lola niya. Di ba? Sabi niya, grandma. Itaray, grandma. Di ba? Lola. No? Granny. Granny. Ay, ganun pala dapat. Granny, my mother told me. No? My mother told me, you're the one who taught her. You're the one who taught. Ikaw nagturo sa kanya no, na kinakat yung turkey. No? In half. Every Thanksgiving. Bakit po? Alam mo sagot ng lola, guys? Kasi ganito yan, apo. Boses lola ba? Kasi ganito yan, apo. Kasi dati, yung lutuan natin, hindi kasya yung isang buo. So, yun pala yung main reason, guys. Yun yung main reason ni lola kung bakit niya hinihiwa sa gitna yung turkey. Kasi hindi pala kasya doon sa lutuan nila, sa oven nila dati. Na, nakopya na nung anak niya hanggang sa naipasa na doon sa apo. Naging tradition. Naging tradition, coach. 'Di ba? Na they're just doing it again kasi yun yung ginagawa ng mga nagulang na kumbaga ng magulang niya or yun yung pinaka nakagisnan nila. 'Di ba? So, ano yung moral ng story? Ano yung moral ng story? Again, check natin yung mismong ginagawa natin right now, no? Saan ba natin minodel itong ginagawa natin? In short, possible talaga na mindset lang tayo. Napasahan tayo ng mga lumang paniniwala na maybe hindi na applicable at this time. Usually, di ba, again, balik ko doon sa Chinese, yung usually tinuturo sa atin ng mga magulang natin, anak, aral ka mabuti para, dapat meron ka magagandang grades, dapat may honor ka para maganda yung trabaho mo, no? Pero guys, nagbago na kasi yung sitwasyon. Dati kasi, kailangan talaga na maraming trabaho kasi way back, during industrial age, noong time nila Coach, Oli, nila Coach, joke lang, Coach Oli, peace. Ayan. Noong time kasi na yan, guys, during industrial age, kailangan talaga na maraming workers, 'di ba? Kailangan na maraming manpower para lumaki yung economy kasi pa-develop pa lang tayo noon eh. Kaya nga 'di ba sa mga bangko, maraming mga bank tellers before talaga. No? Na nung nag-iba na, hindi na industrial age, nagbago-bago, so meron na tayong tinatawag na information age, yung mga technology nagsilabasan na, nabawasan na yung mga trabaho, 'di ba? Like for example, sa bangko, Coach Ethel, Coach Carla, taga-bangko, BDO, no? Hindi na siya kasing dami ng dati. Bakit siya nabawasan? Kasi meron ng ATM. May ATM na ang malupit doon, guys, hindi natutulog. Hindi nagreklamo. Umulan, umaraw, nagsiserve 24/7, hindi kailangan ng tao. 'Di ba? Sa mga fast food nga, 'di ba? Sa McDonald's or sa ewan ko sa ibang mga fast food, meron na tinatawag. Yung may machine na may mga kiosk na doon ka na lang na-order, guys, na hindi na kailangan i-take yung order mo. So, sa server ka na lang pupunta, wait mo na rin yung number mo, tatawagin kapag tapos mong bayaran. So, in short,
yung technology guys, it replaces jobs. It replaces opportunities na kapag hindi po tayo nakapag-adapt, tingnan natin yung trabaho natin ngayon. Tingnan natin yung ginagawa natin ngayon. Na kung kayang i-replace to ng technology guys, tapos yun lang yung pinakaalam natin gawin all of our lives, yun lang yung pinaka naging expertise natin dito, mawawalan talaga tayo. And to connect that to our topic for tonight is, yung point ko dito is, na mindset tayo ng ganyan, hindi pwedeng hanggang ganyan na lang talaga siya. Tama naman na yun eh. Kaya lang, nag-iiba po yung tama, depende sa panahon. So, kailangan marunong ka talaga mag-adapt. Ang malupit dito guys, yung negosyo kung nasaan tayo. House of franchise, with all the franchising that we have right now. During pandemic season, nag-adapt. Naging online. Ang daming mga pinayamang tao. Na yung again, pandemic season, dami naging milyonaryo. Coaches nyo. Ako, may mga bagong millionaires pa ngayon. May online selling tayo, may online franchise tayo. Health and wellness, yung mga barley natin, grabe. Yung mga may-ari, Boss Joe, Boss Carl, grabe no. Talagang napaka-innovative na matatawag. Grabe sa innovation yung company natin. Ang gagaling. So, ang moral lesson dito guys is change your mindset. Change your mindset dun sa check mo kung yung mindset mo ngayon is nakakatulong ba siya dito sa'yo, sa business na to. Kasi kung hindi, bitawan mo na. No? Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Kasi kung alam mo yung pupuntahan mo, no? Mas maganda yung magiging ending mo dito. And that's the main reason why we need to have a goal. Kasi bakit? Maganda kasi nakikita mo na yung mismo tinatahak mong direksyon, tinatahak mong landas. Na itong training natin tonight, yung binigay ko sa yung roadmap, yung binigay ko sa yung blueprint, yan yung mismong gagamitin mo na ginamit lang din na mga naging successful na rito on this business. Agree? So may nag-agree din sa tabi ko, di ba? So, Bata guys, pa lang, nag-agree na yan. bata pa lang nag-agree si Agree ko. Baby Diamond talaga, no? Alam na. Kaya, guys, at this point in time, I challenge you. Kung ngayon wala ka pang goal, di mo pa alam kung saan ka papunta, you have to set aside time. Kuha ka lang ng notebook, papel, dream board, or cut ka ng mga magazines, di ba? Yung mga gusto mong magkaroon. Or kahit sulat mo lang sa journal mo, kuha ka ng notebook, papel, tapos upo ka sa isang tabi, no? Habang uminom ka ng barley, habang uminom ka ng Ashitaba coffee natin, di ba? Sulat ka dyan, ano yung goal mo? Ano yung pinaka gusto mong marating bago matapos tong taong ito? Ano yung pinaka gusto mong marating? Ano yung pinaka gusto mong magkaroon by next year? And dapat nakasulat yan. Or kung hindi man nakasulat, dapat may dream board ka. Para alam mo kung saan ka pupunta. Para every time na nakikita mo ito, ginaganahan ka. Again, kasi yun yung nagiging cause ng procrastination, excuses, kasi hataw ka lang ng hataw nang wala ka naman direksyon. Whereas kapag may nakasulat, nakikita mo lagi, whereas may dream board, nakikita mo lagi, na-visualize mo, hahataw ka hanggat hindi mo nararating yun. Hanggat hindi mo nakukuha yun. Again, people do not plan to fail. They just fail to plan. Diba? And sabi nga rito, your life does not get better by chance. It gets better by change. And the only way for you to change your life is you must first change. Diba? Wala namang kasi magbabago kung wala kang babaguhin or kung ikaw mismo hindi ka magbabago. Diba? So you have to change your mindset, no? You must change the way that you think, change the way that you do things, no? Lahat, baguhin mo para may mabago. Yung mabago sa result mo. Diba? Kasi kung paulit-ulit po natin gagawin yung mga bagay na ginagawa na natin dati, same na results pa rin yung pinakamakukuha po natin dito. Tama? Yes, Can you coach. type agree sa chat box kung tama ang ating parting words? Parting words. Ayan. Agree talaga. Diba guys? So, again, that ends my training. Everyone, no? Yun. Next week, I hope marami kayong natutunan. Definitely, for sure naman marami kayong natutunan, just like our NDO last time. No, so next week, guys, this is not just a one-time training, everyone. So if you want to
to get notified dun sa mga trainings natin, simply subscribe, follow, and joke lang. Akala mo vlogger, akala mo mga influencer talaga, no? Abangan nyo po, no? Every week naghahanda po tayo ng mga bagong trainings, no? Katuwang po yung mga coaches po ninyo from many different teams, no? Napag-usapan po namin 'yan para makatulong po ito lalo-lalo na sa mga kaka-take action lang, no? Lalo na sa mga nagre-review, nagre-refresh, sa mga medyo naliligaw at gusto magkaroon ng direction uli, no? Tulungan po namin kayo. Kinakailangan niyo lang gawin is to give value to this trainings, no? Dapat lagi ka nandyan. Dapat nakikinig ka lagi, dapat tumatin ka lagi kasi again, you have to learn these things para may mabago, no? And wag ka lang din training ng training. Sabi nga ni Coach Vince, baka seminarista ka lang. Training ka lang ng training, wala na mga application, 'di ba? And always remember as well, of course, that the faster that you learn things, the faster that you will also get your results. No, the faster you learn, the faster that you're going to earn as well. Ayan, so once again, thank you po sa pagsama sa atin tonight. Maraming salamat sa aking mga energetic host, sa malapit na poster ni Coach Melchor Memoration, at sa ating mga team, business partners, mga coaches na nandito po for tonight. Ayan. Sige, Yun, thank coaches, you, input tayo Coach sa Ralph. duties and then Thank input you, sa mga Coach. coaches. Thank you, mamaya. Coach. Another Alright. training na naman. Sige, talagang- sige. Thank you, Coach. Thank you, Coach Ralph. Thank you, Coach. Sobrang Picture, appreciate. Thank you, Coach Ralph. Thank you. Maraming salamat. Daming Picture tayo, learnings. picture. Thank you, Yes, yes. Bago picture kayo tayo. umalis. Picture daw muna.